Kabanata 901. Paglilinis ng lahat ng karma, 1. Sa planetang Suzaku sa imperial na palasyo ng dakilang dinastiyang Wang, nagtipon ng lahat ng mga miyembro ng angkan ng Wang sa plaza. Lahat sila ay nakaluhod sa lupa, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng emosyon na naglalaban-laban sa kasiyahan at takot. Tahimik na tahimik. Sa harapan nila ay ang imperial na hall ng mga ninuno. Mayroong hindi mabilang na mga tabletang nakasabit sa loob ng hall. Ngunit, hindi ito magarbo, kundi simpleng-simple lamang. Nakatayo si Wang Lin sa loob ng hall ng mga ninuno at tinitingnan ang mga hindi pamilyar na pangalan sa bawat isa sa mga tablet. Sa wakas, nakita niya ang tablet sa itaas na may nakasulat na, Ninuno Wang Zuo. Tahimik na nagmuni si Wang Lin habang ang mga eksena ni Wang Zuo noon ay nag-flash sa kanyang isipan. Ngayon na siya ay bumalik, sila ay pinaghihiwalay ng kalangitan. Totoo nga na tinupad ni Wang Zuo ang kanyang pangako kay Wang Lin. Pinayagan ni Wang Zuo si Wang Lin na magtulungan ng tahimik habang siya ay nagbabantay sa mga inapo ng angkan ng Wang hanggang sa magtapos ang kanyang buhay. Huminga ng malalim si Wang Lin. Pakiramdam niya na ang planetang Suzaku ay napaka-unfamiliar nang bumalik siya sa pagkakataong ito. Pati na rin sa kanyang sariling mga inapo, wala siyang nararamdamang pagmamahal sa kanila. Ang tanging nararamdaman niya ay kalungkutan at sakit sa kanyang puso. Wala siyang makita ni isang bakas ng pagmamahal sa mga taoing ito. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ng personal na ang paglipas ng panahon ay tulad ng isang malupit na ilog na nagwawala sa lahat ng kanyang magagandang alaala mula sa nakaraan. Sa labas ng hall ng mga ninuno, hindi man lang kayang huminga ng malakas ng mga inapo ng Wang. Ang kanilang mga tibok ng puso ay pabilis ng pabilis habang maingat nilang tinitingnan ng hindi pamilyar ngunit pamilyar na ninuno. Ang 8 matatandang miyembro ng angkan ay nasa harap ng lahat ng mga inapo ng Wang, at sila rin ay nakaluhod. Habang tahimik nilang tinitingnan si Wang Lin, para bang nararamdaman nila ang edad at kalungkutan mula sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay bumaba mula sa tablet sa itaas at tumingin sa isa sa mga tablet. Ang tablet na ito ay may nakasulat na, Ninuno Wang Yu. May malabo ring alaala si Wang Lin tungkol kay Wang Yu. Noong ang angkan ng Forsaken Immortal ay nakipagdigma sa Suzaku, kanilang inuli ang mga batang may kakayahang magtulungan. Isa na dito si Wang Yu. Natapos din ang buhay ng batang iyon, pam-8 ang kalungkutan sa paligid ni Wang Lin. Nakaramdam siya ng isang komplikadong emosyon sa kanyang puso. Sa isang iglap, daan-daang taon na ang nakalipas. Nang balikan niya, ang paglipas ng panahon ay nagdulot ng mga pagbabago. Mahirap na makakita ng kahit isang tao na kilala niya. Habang nag-iisip, umikot siya at lumabas sa hall ng mga ninuno. Tumingin sa mga tao na nakaluhod sa plaza, bagamat lahat sila ay may dugo niya, hindi niya naramdaman na sila ay mga kamag-anak. Lahat kayo ngayon ay mag-isa na. Wala nang mga magtutulungan na makikialam sa mundong mortal. Tungkol naman sa dakilang dinastiyang Wang, kung may sino man na may kakayahan, maaari ninyong panatilihin ang pamamana ng angkan ng libu-libong taon. Kung kayo ay nalilito at walang awa, wala nang silbi ang kayamanang ito. Bagamat ang mga nangyari noon ay dahil naapektuhan kayo ng galit, ang dinastiya na ito ay puno ng kalungkutan. Kung ito ay dulot ng angkan ng Wang, lahat kayo ay dapat maging mga sibilyan. Matapos asikasuhin ang karma ng angkan ng Wang, tinitigan ni Wang Lin ang lahat ng kanyang mga inapo at pagkatapos ay pinapansin ang kanyang mga manggas bago lumipad sa ere. Sumunod si Natashan at ang batang may malaking ulo. Sumunod din ang 30 talampakang Leiji. Matapos umalis si Wang Lin, ang plaza ay naging tahimik. Pagkalipas ng mahabang panahon, tumayo ang 8 matatandang miyembro ng angkan na may malungkot na ekspresyon. Mahigpit nilang tinitigan ng mga tao sa paligid at isa sa kanila ay malamig na nagsabi, "Mali kami sa pagpapagalit sa aming ninuno. Mula ngayon, magkakaroon ng mga bagong batas ang angkan, at sinumang lalabag ay papatayin." Si Wang Lin ay gumagalaw sa pagitan ng langit at lupa. Matapos asikasuhin ang kanyang mga inapo, hindi nabawasan ang kalungkutan sa kanyang puso. Naglakad siya papunta sa Cloud Sky Sect. Habang siya ay gumagalaw, nagbago ang kanyang ekspresyon at tiningnan ng malayo. Nakita niya ang isang centipede na libu-libong talampakan ng haba na mabilis na lumilipad sa ere kasama ang ilang mga magtutulungan sa likod nito. Isa sa mga magtutulungan ay may aura ng isang celestial. Siya ay nakasuot ng dilaw na roba at may espada sa likod. Ang mahinang hangin ay nagdulot sa mga damit ng lalaki na magpagalaw at naging eleganteng hitsura nito. Sekta Master Huang Long. Nang makita ni Wang Lin ang taong ito, agad na kumintal ang kanyang mga mata at kumislap. Ang larawan na nakita niya sa Demon Spirit Land ay agad na pumasok sa kanyang isipan. Mabilis ang centipede at nawala sa isang iglap sa kabila ng abot tanaw. Ngunit, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang sulyap na nakatingin sa kanya mula sa likod ng centipede. Ang batang ito ay hindi masama. Isang magaan na pagtawa ang pumasok sa tenga ni Wang Lin kasunod ng sulyap na iyon. Ang tawa ay unti-unting nawawala at tuluyang nawala ng walang bakas. Medyo nagkunot ang noo ni Wang Lin at tiningnan ang lugar kung saan nawala ang centipede.
Matapos magmuni, nagpatuloy si Wang Lin patungong Cloud Sky Sect. Ang buong pangyayaring ito ay masyadong kakaiba at hindi nais ni Wang Lin na kumilos ng pabigla-bigla. Si Tai Yan ay nakaupo pa rin sa plaza at naghihintay kay Wang Lin sa Cloud Sky Sect. Alam niyang darating si Wang Lin dito. Wala na siyang maraming oras. Ang kanyang cultivation ay bumaba na sa tuktok ng late stage ng soul formation at hindi na muling makaka-breakthrough patungong soul transformation. Unti-unti niyang nauubos ang kanyang buhay. Noong una, hindi siya dapat makarating sa ganitong kalagayan, ngunit isang aksidente ang nangyari 100 taon na ang nakalipas, at ang aksidenteng iyon ay sa kanyang sariling kagustuhan. Sa araw na ito, isang tao ang dahan-daang lumitaw sa langit bago kay Tai Yan. Lumakad si Wang Lin at tiningnan ang pamilyar na tanawin, at sa wakas, ang kanyang mga mata ay tumuon kay Tai Yan. Sa puntong ito, tumayo si Tai Yan at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Tiningnan niya si Wang Lin, huminga ng malalim, at magalang na nagsabi, "Ako si Tai Yan ay bumabati kay Benefactor." Tahimik na tinanong ni Wang Lin, "Nasaan si Joru?" Nagpakita ng komplikadong ekspresyon si Tai Yan. Pagkatapos magmuni ng ilang sandali, ngumiti siya ng may pag-aalalang pilit. Umalis ang batang si Joru sa planetang Suzaku 100 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Wang Lin ang kalangitan at ang kalungkutan ay naging mas matindi. Huminga siya ng malalim habang tinitingnan si Tai Yan at nagsabi, "Iyon ba ang dahilan kung bakit nauubos ang iyong buhay at bumaba ang iyong cultivation?" Tahimik na nagmuni si Tai Yan at pagkatapos ay tumango. Imposibleng makalabas si Joru mula sa planetang Suzaku nang hindi pa siya nakakaabot sa soul transformation. Upang matulungan siyang makamit ang kanyang nais, ginamit niya ang kanyang sariling buhay pati na rin ang tulong ni Jowatai at isang malaking halaga ng Celestial Jades upang matulungan si Joru na makamtan ng soul transformation stage. Kalokohan! Nagkunot ang noo si Wang Lin habang tinitingnan si Tai Yan ngunit hindi na nagsalita. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at isang malaking dami ng Celestial Jades ang lumabas at nagsimulang mag-hover sa kalangitan. Pagkatapos, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay patungo sa walang hanggan. Ang tunog ng mga pop ay umalangaw habang ang isang malaking dami ng Celestial Jades ay gumuho. Ang masidhing enerhiyang espiritual mula sa mga Celestial Jades ay nagtipon sa mga bola sa kamay ni Wang Lin. Ang paligid ay napuno ng Celestial Spiritual Energy. Hawak ang bola ng Celestial Spiritual Energy, ipinresang ito ni Wang Lin sa katawan ni Tai Yan. Nayanig ang katawan ni Tai Yan. Naramdaman niyang parang may apoy na sumisik sa loob ng kanyang katawan. Kumuha pa siya ng maraming Celestial Jades at inihagis ang mga ito hanggang sa magbuo ng isang maliit na burol sa plaza. Lumiko si Wang Lin at lumipad sa hangin. Ang iyong cultivation ay bumaba dahil kay Joru. Ito ang karmic cause. Ngayon, tinulungan kita upang maibalik ang iyong cultivation. Ito ang karmic effect. Tungkol naman sa mga Celestial Jades na ito, ituring mo itong pasasalamat ko sa pag-aalaga sa mga inapo ng angkan ng Wang. Mula ngayon, huwag nang makialam sa mga usapin ng aking angkan. Magtulungan ka na lamang sa katahimikan. Nayanig ng husto ang katawan ni Tai Yan. Habang dumadaloy ang Celestial Spiritual Energy sa kanyang katawan, mabilis na bumalik ang kanyang cultivation. Tumango siya habang tinitingnan ang nawawala na si Wang Lin. 9 na sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan at mabilis na bumagsak sa harap ni Tai Yan. Ang 9 na espada ay nagbigay ng isang malakas na pagsabog ng sword energy na nilakbay ang buong paligid. Ipinagkakalog ko ang mga espada na ito sa iyo. Ang boses ni Wang Lin ay parang nanggagaling mula sa malalayong kalangitan. Parang ulap na ethereal. Matapos asikasuhin ang karma sa Cloud Sky Sect, lumipad si Wang Lin patungong kalangitan. Ang yin at yang na isda ay lumitaw at dahan-daang umiikot sa ibabaw ng kanyang ulo. Matapos asikasuhin ang karma ng kanyang mga inapo at ang Cloud Sky Sect, tumaas ang kanyang pag-unawa sa karma. Ang kaliwanagan sa aking domain ay ang focus ng ikalawang hakbang. Ayon sa karma domain, ang lahat ng may karmic cause ay dapat may karmic effect. Tanging isang kumpletong karma lamang ang makakabuo ng isang cycle, at sa pamamagitan lamang ng pagtatapos ng walang katapusang cycles ay maaari kong ganap na makumplito ang aking karma. Hindi ko inaasahan na ang pagbabalik ko sa planetang Suzaku ay magkakasunod sa bagay na ito. Humikbi si Wang Lin at pumikit. Ang kanyang divine sense ay bumalot sa buong planeta. Karma domain. Dapat kong bayaran ang lahat ng tumulong sa akin. Dapat kong isara ang lahat ng karma sa mga taong aking pinaghirapan. Habang nag-iisip, ang divine sense ni Wang Lin ay parang isang bagyong patuloy na kumakalat sa buong planetang Suzaku. Hindi nagtagal, ang divine sense ni Wang Lin ay naruroon sa bawat sulok ng planetang Suzaku. Planetang Suzaku, isang bansa ng cultivation na may ranggong 5 sa Jiao, ang Hihuan Sect. Isang magandang babae ang nakaupo sa isang kuweba na nag-cultivate sa likurang bundok ng Hihuan Sect. Ang lugar kung saan siya nag-cultivate ay isang espesyal na lugar para sa mga miyembro ng inner sect ng Hihuan Sect.
Ang lugar na ito ay may maraming beses na higit pang espiritual na enerhiya kaysa sa labas. Habang siya ay nag-cultivate, isang tawa ang narinig mula sa labas ng kuweba. Junior Sister Zhang, huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Dahil pinayagan kita mag-cultivate sa aking kuweba ng 1 buwan, kailangan mong maging aking cultivation partner ng 3 araw. 4 na araw na lang at matatapos na ang 1 buwan. Ang boses na ito ay puno ng pilyong layunin. Pagkatapos ng tawa, ang boses ay dahan-daw ang nawala. Binuksan ng babae ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Isa siyang outer disciple ng Hehuan sect. Ang espiritual na enerhiya sa labas ay masyadong manipis upang maabot ang 9 na layer ng chi condensation. Dito lang siya makakagawa ng kanyang breakthrough. Sa family tree, ang ninuno ng aming pamilya, si Zhang Hu, ay isang cultivator din. 1,000 taon na ang nakalipas, pumasok siya sa Hengyu sect. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 1,000 taon, wala nang natira mula doon, kaya't naging outer disciple lang ako ng Hehuan sect. Habang siya ay muling nagsara ng mata upang magpatuloy sa pag-cultivate, may kabuntot na pag-ibig, nang mapansin niyang may napansin siyang kakaibang bagay sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakasuot ng puti na tahimik na lumitaw. Ang batang ito ay mukhang normal, ngunit may hindi maipaliwanag na aura na nagmumula sa kanya. Tahimik na tinitingnan ni Wang Lin ang babae sa harap niya. Hinampis niya ang kanyang bag of holding, at isang dami ng spirit stones at celestial jades ang lumabas. Mayroon pang lumilipad na espada. Kilala ko ang iyong ancestor. Ang karmic cause ng nakaraan ay bumuo ng karmic effect ng ngayon. Sa ilalim ng tinitingnan ng babae na walang imik, humihikbi si Wang Lin at iniwan siya. Patay na si Zhang Hu. Sa cultivation ni Wang Lin, nakahalat siya ng isang bakas ng dugo ni Zhang Hu sa babae. Kabanata 902. Paglilinis ng lahat ng karma, 2. Bansa ng rank 4 na cultivation, Wu Fen. Isang napakagandang babae na nakasuot ng palasyo na damit ay nakaupo sa hall ng War God Temple. Ang babae ay nasa huling yugto ng soul formation. May mga celestial jades na nakalagay sa tabi niya. Malinaw na sinusubukan niyang makarating sa soul transformation stage. Sa harap niya ay nakaupo ang isang binatang lalaki. Bagamat siya ay isang batang lalaki, may taglay siyang ancient aura. Nasa huling yugto rin siya ng soul formation. Habang tinitingnan ng babae, nagbunyi siya at sinabi, Junior Sister Joe, hindi sapat ang mga celestial jades para pareho nating magpatuloy sa pag-absorb. Dapat ikaw na ang mauna. Kung makararating ka sa soul transformation stage, ang ating bansa ng Wu Fen ay mapapalakas. Tahimik na nagmuni-muni ang babae. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya ang lalaki at mahinang sinabi, Senior Brother Yang, kung makararating ako sa soul transformation stage, dapat tayong magtulungan bilang isang cultivation pair. Pagkatapos niyang magsalita, nagbuntong hininga siya. Hindi niya maiwasang maisip ang isang tao mula sa nakaraan. Nagngiti ang lalaki at nilingan ang babae. Wala nang natirang buhay ko kaya't hindi mo na kailangang gawin ito. Ginagawa ko ito ng kusa. Bukod pa rito, narinig ko na, bumalik siya sa planetang Suzaku. Habang nag-iisip ang dalawa, isang tao ang tahimik na dumating sa hall. Yang Xiong, Zhou Zihong, kamusta kayong dalawa? Isang malungkot na tinig ang umalingaw sa hall. Nagulat ang lalaki at babae at agad na tumingin. Tumingin si Wang Lin sa dalawang pamilyar na anyo na hindi nagbago. Dahil ito sa espiritual na likido na ibinigay niya sa kanila sa foreign battleground. Wang Lin. Nagngiti si Wang Lin habang tinitingnan ng dalawa, ngunit hindi siya nagsalita ng marami. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at isang malaking dami ng celestial jades ang lumabas at pumuno sa hall. Para makapagbuo kayo ng pamilya, ituring ninyo itong mga celestial jades bilang isang regalo mula sa akin. Ang mga salita ni Wang Lin ay puno ng sinseridad. Kumuha siya ng ilang pills at pagkatapos ay lumingon at umalis. Sa rank 5 na bansa ng cultivation na kontrolado ng Giant Demon Clan. Ang hitsura ni Chi Hu ay hindi gaanong nagbago, ngunit ngayon ay may dala siyang ancient aura. Ang mga miyembro ng Giant Demon Clan ay may mas mahabang lifespan kaysa sa mga normal na cultivator, at si Chi Hu ay naging patriarka ng Giant Demon Clan. Nasa huling yugto na siya ng soul transformation at isang hakbang na lang mula sa ascendant. Gayunpaman, dahil sa kanyang malakas na katawan at kakayahan sa bloodline, kaya niyang lumaban sa mga ascendant cultivators. Sa mga nakaraang daang taon, naging mas matatag si Chi Hu at ngayon ay may hawak na posisyon sa planetang Suzaku. Ang Giant Demon Clan ay isang pangunahing puwersa sa planetang Suzaku. Gayunpaman, hindi matitinag ng panahon ang kalungkutan na nararamdaman niya para sa isang kaibigan. Sa kanyang posisyon, natural niyang nalaman ang pagbabalik ni Wang Lin. Nakita pa niya ang laban sa pagitan ni Wang Lin at ng batang may malaking ulo. Ang kanyang puso ay naglalaman ng magkahalong emosyon. Isang araw, habang nagka-cultivate si Chi Hu, bigla siyang bumangon at nang makita ang kanyang katawan ay nayanig.
Tumingin si Wang Lin sa kanya mula sa harap. Brother Chi-hu, matagal na tayong hindi nagkita. Seng Niu. Nagkaroon ng mapait na ekspresyon si Chi-hu habang tinitingnan si Wang Lin at hindi nakapagsalita ng matagal. Huwag nang pag-usapan ng nakaraan. Habang nagsasalita, hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at isang malaking dami ng celestial jades ang lumabas at bumuo ng isang maliit na burol. Kasabay nito, kumuha siya ng isang maliit na bote na may dugo ni Li Ji. Ang mga celestial jades ay para matulungan kang makarating sa ascendant stage. Ang maliit na bote ay naglalaman ng dugo ng ninuno ng iyong giant demon clan. Makakatulong ito sa iyong bloodline ability. Column, Chi-hu. Nagbuntong hininga si Wang Lin at umalis. Tinutok ni Chi-hu ang kanyang mga mata sa lugar kung saan nawala si Wang Lin. Ang magkasalungat na emosyon sa kanyang mga mata ay mas lalo pang tumindi. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang lugar na puno ng mga kalansay sa Sea of Devils. Nasa huling yugto siya ng soul formation. Sa mga sandaling yun, sinisipsip niya ang malaking dami ng yin energy at makikita sa kanyang mukha ang matinding laban. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay pumutok, na nagpakita ng mga pulang guhit. Habang sinisipsip ang yin energy, ang mga itim na guhit ay napigilan. Matapos ang matagal na oras, huminga siya ng malalim. Mukhang pagod na pagod ang kanyang mukha at basang-basa siya ng pawis. Scarlet Blood Ancestor, kung hindi ko makuha ang aking paghihiganti, hindi na ako tao. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon ang kanyang mukha at isang hindi matatawarang galit ang sumabog sa kanyang kalooban. Ang galit na ito ay halos magmukhang halimaw. May isang maputlang asul na bilog na nasa loob ng 1,000 talampakan mula sa kanya. Ang kanyang cultivation ay nakatawag pansin sa ilan sa mga hayop sa Sea of Devils. Agad na nagsimulang lumapit ang mga halimaw, ngunit nagbigay sila ng malungkot na mga sigaw ng damaykit ang kanilang katawan sa mga asul na bakas na iyon. Mabilis na natuyo ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng mga sandaling yun, bigla na lamang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay gumalaw ng mabilis. Lumitaw siya sa tabi ng isang demonic beast at pinanghawakan ito. Inatake niya ang hayop, kumagat sa leeg nito, at walang awang sinipsip. Ang katawan ng demonic beast ay mabilis na natuyo at naging isang mummy. Ang matandang lalaki ay kumilos at lumitaw sa tabi ng isa pang hayop. Nagpatuloy ito, at sa kalaunan, namatay lahat ng mga demonic beasts. Medyo namula ang mukha ng matanda. Huminga siya ng malalim habang bumalik sa lugar kung saan siya nagka-cultivate. Tumingin siya sa Sea of Devils at makikita sa kanyang mga mata ang matinding galit. Scarlet Blood Ancestor, kung hindi mo pinatay ang aking kapatid na babae, paano siya makikilala si Wang Lin? Si Li Qiqing ay kapatid ni Limuan, at siya lamang ang natitirang pamilya ni Limuan. Ang Scarlet Blood Ancestor ay ang cultivator na pumatay kay Limuan. Ang galit ni Li Qiqing sa taong ito ay napakalakas. Natuklasan niyang dumating ang Scarlet Blood Ancestor sa Sea of Devils, kaya't niyaya niyang pumunta dito. Nais niyang maghiganti, ngunit hindi pa siya sapat ang lakas kaya't nahulog siya sa isang blood rune. Ngayon, ang buhay niya ay mas masahol pa sa kamatayan, ngunit ang galit ay lalong lumakas. Biglang kumislap ang malamig na kislap sa kanyang mga mata at huminga siya ng malalim. Alam niyang tuwing mag-a-activate ang blood rune, malalaman ng Scarlet Blood Ancestor ang kanyang lokasyon, kaya't kailangan niyang magmadali. Ngunit biglang lumabo ang kanyang mga mata, tumindig ang balahibo sa kanyang katawan, at tumingin siya diretso sa harap. Nakita niyang lumitaw ang figure ni Wang Lin na ilang talampakan lamang ang layo. Nagpakita si Wang Lin ng magkasalungat na emosyon nang tinitingnan ng matandang lalaki. Tinutok ni Li Qiqing ang kanyang mga mata kay Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, nayanig ang kanyang katawan at nakita ang hitsura ng hindi paniniwala sa kanyang mga mata. 3 hakbang siyang umatras at sumigaw, "Sino ka ba talaga?" Matagal na niyang nakita si Wang Lin, at sa loob ng mga daang taon, nakita niya ang rebulto ni Wang Lin, kaya paano siya hindi makikilala si Wang Lin. Ngunit bigla ang makita si Wang Lin, nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa kanyang isipan. Hindi niya alam na bumalik na si Wang Lin sa planetang Suzaku. Habang nag-iisip si Wang Lin, hinampis niya ang kanyang bag of holding at lumabas ang heaven-avoiding coffin. Nasa loob si Limuan, at may ngiti pa sa kanyang mukha. Nayanig ang katawan ni Li Qiqing habang tinitingnan ang kabaong. Sa mga sandaling yun, nawala ang lahat sa kanyang paligid at ang tanging bagay na nakita niya ay ang kanyang maliit na kapatid sa loob ng kabaong. Hindi niya siya nakita sa loob ng daang taon, siya lamang ang natitirang pamilya niya. Little sister, lumuhas si Li Qiqing. Ang kalupitan na nakita sa kanyang mga mata kanina ay nawala at pinalitan ng pagmamahal sa pamilya. Bago umalis ang tatay at nanay, ipinangako nila sa akin na aalagaan kita. Hindi naging sapat si kuya na hindi ka matulungan. Ang mukha ni Li Qiqing ay puno ng kalungkutan habang tinitingnan ng babae sa loob ng kabaong. Isang matinding sakit ang damaloy sa kanyang katawan. Hindi nagsalita si Wang Lin at tahimik na nakatayo sa gilid. Parang tumagal ang oras habang unti-unting lumipas.
Ang lahat ng uri ng mga pag-iisip ay lumunod sa isipan ni Li Qiqing habang nakaupo siya sa tabi ng kabaong, tinitingnan ng kanyang maliit na kapatid. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang dumating mula sa malayo at tatlong sinag ng sword energy ang sumunod. Ang sword energy sa unahan ay pula at isang matandang lalaki ang nakatayo sa ibabaw nito. Ang taong ito ay nasa huling yugto ng soul transformation. Ang mukha nito ay puno ng kayabangan at ang dalawang kalalakihang nasa likuran niya ay tumingin sa matandang lalaki ng may paggalang. Li Qiqing, nais kong makita kung saan ka tatakas ngayon. Ang matandang lalaki ay dumaan sa kalagitnaan at agad na nakita si Li Qiqing at ang kabaong na may limuwan sa loob. Kasama nila, nakita rin ang Wang Lin. Ang kakaibang tanawin na ito ay nagpagulat sa kanya at tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Dahan-dahan niyang tinignan ng kabaong at napansin ang mayamang celestial spiritual energy na nagmumula rito. Agad na sumak ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ngunit nang tumingin siya kay Wang Lin, agad siyang nagulat. Nakaramdam siyang pamilyar siya sa taong ito. Habang nag-iisip, malamig na tinignan siya ni Wang Lin. Ang titig na iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa matandang lalaki. Ang sword energy sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumagsak at nag-atubiling umatras ng ilang hakbang habang dumudugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit sa mga sandaling iyon, nakilala niya si Wang Lin. Wang Lin. Napaubo ang matandang lalaki at nawala ng ulirat habang tumakbo upang makaalis. Habang tumatakbo, kinuha niya ang kanyang dalawang disciples at itinapon sila ng walang pag-aalinlangan upang pigilan ang paghabol ni Wang Lin. Sumigaw siya, sumabog. Kabanata 903. Paglilinis ng lahat ng karma, 3. Ang Scarlet Blood Ancestor ay isang maingat na tao, at naglagay siya ng mga seal na kumokontrol sa lahat ng mga disipulo sa ilalim niya. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang katawan ng dalawang disipulo ay sumabog at naging ulap ng dugo na tumulong patungo kay Wang Lin. Gamit ang pagkakataong ito, tumakas siya habang nanginginig. Ang isip niya ay blanko. Ang tanging naiisip niya ay ang tumakas. Ang kanyang anit ay nangangalay at ang puso niya ay puno ng takot. Palagi siyang may tinik sa kanyang puso, at ang tinik na iyon ay mula nang habulin niya ang isang babaeng nag-uugaling cultivator sa malapit na hangganan ng Sea of Devils at ng bansa ng Haofen. Nakilala niya ang isang junior na nagligtas sa babaeng cultivator at tumakas papunta sa Sea of Devils. Noong una, hindi siya nagpakita ng malasakit dito, ngunit habang tumatagal at ang pangalan ni Seng Niu ay naging masikat, siya ay nanginginig. Nakilala niya si Seng Niu bilang ang junior na nagligtas sa babaeng cultivator at tumakas papunta sa Sea of Devils. Ang nagbigay sa kanya ng mas matinding pagkabigla ay ang mga sunod-sunod na pangyayaring nangyari. Ang Seng Niu na ito ay kumidlat sa digmaan sa pagitan ng Forsaken Immortal Clan at ng bansa ng Suzaku. Pagkatapos nito, natuklasan niya na ang kasalukuyang posisyon ng Suzaku ay ibinigay kay Jowatay ni Seng Niu, na si Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pag-iingat, at hindi siya nag-relax hanggang sa umalis si Wang Lin mula sa planetang Suzaku. Ngunit hindi niya inasahan na makikita siya ni Wang Lin ngayon. Hindi niya siguro ako maalala. Ang isip ng lalaki ay nanginginig, ngunit patuloy niyang inaasahan ang isang himala. Ito nga ikaw. Ang isang malamig na liwanag ay lumitaw sa mata ni Wang Lin. Dahil sa katalinuhan ni Wang Lin, agad niyang nakita kung anong nangyari. Dumating ang taong ito upang patayin ang kapatid ni Limuan, at malamang na ang kanilang alitan ay may kaugnayan sa nangyaring insidente noon. Ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa mata ni Wang Lin. Inilabas niya ang kanyang kamay at ang epekto mula sa ulap ng dugo na nilikha ng pagsabog ng dalawang cultivator ay tinulak pabalik patungo sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay natakot at nais mag-teleport, ngunit huli na. Nahulog siya sa ulap ng dugo at mga sigaw ang narinig mula sa loob ng ulap ng dugo. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. May isang pagsabog na naganap at dumami pa ang ulap ng dugo. Sa huli, nawala lahat ng dugo at nawala na ito. Mula umpisa hanggang wakas, hindi itinagilap ni Li Qiqing ang kanyang ulo, parang wala siyang alam sa nangyayari sa kanyang paligid. Sa kanyang mga mata, silimuan lang ang kanyang nakikita. Tumuloy ang oras. Pagkatapos ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Li Qiqing at nagkaroon ng kamalayan. Maingat niyang tiningnan si Limuan sa loob ng kabaong, para bang nais niyang itaguyod sa kanyang puso ang imahe ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo, hindi man lang tumingin kay Wang Lin. Sa pagkamatay ng Scarlet Blood Ancestor, ang mga pulang linya sa mukha ni Li Qiqing ay naputol. Tiningnan ni Wang Lin ang katawan ni Li Qiqing ngunit hindi nagsalita. Nauunawaan niya ang iniisip ni Li Qiqing. Ang walang pakialam na kilos ni Li Qiqing ay nagpapakita na ayaw niyang magkaroon ng anumang ugnayan kay Wang Lin. Matapos maglabas ng isang buntong hininga, inilagay ni Wang Lin ang heaven-avoiding coffin sa kanyang bag at pagkatapos ay lumipad siya patungo sa langit. Nagawa na ang karma. Nakalutang si Wang Lin sa hangin at tiningnan ang planetang Suzaku sa ibaba niya.
Ang planetang ito ay halos itinuturing ng abandonado, dahil ang spiritual energy ay napakababa. Joe Watay, dahil ikaw ang Suzaku, gagamitin ko ang planetang Suzaku upang tapusin ang aking karma sa iyo. Ang mata ni Wang Lin ay kalmado habang ang mga ripples ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Muling lumitaw ang katawan ni Wang Lin sa isang hindi tirahang planeta sa Alliance Star System. Habang tinitingnan ng planetang nasa harap niya, itinataas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang Nirvana Scryer cultivation sa unang yugto ay lumitaw ng walang pag-aalinlangan at ang kanyang mga mata ay kumislap. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay iniunat at walang awa niyang hinayla pabalik. Ang planeta ay malakas na nanginginig. Makalipas ang isang sandali, isang sinaunang aura ang nagmula sa planeta, para bang may isang dambuhalang hindi nakikitang kamay na humihila dito. Planet Soul Extraction. Hindi kinuha ni Wang Lin lahat kundi huminto siya matapos makuha ang nito. Bagamat ang pagkawala ng kaluluwa ng planeta ay makakaapekto sa planeta, hindi ito magiging labis na malupit. Habang naglalakbay, kinuha ni Wang Lin ang mga kaluluwa ng ilang planeta. Kahit na ang kanyang cultivation ay malakas, naramdaman niyang napagod siya. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang batang may malaking ulo na magsanib sa mundo, kaya siya lamang ang makakagawa ng ganitong bagay. Isang araw ang lumipas, at nag-merge si Wang Lin sa mundo habang hawak ang mga kaluluwa ng planeta na kanyang nakuha at bumalik sa planetang Suzaku. Sa sandaling lumitaw siya sa ibabaw ng Suzaku, isang sinaunang aura ang lumabas mula sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang palad ay may 7 bola ng liwanag. Ang bawat bola ay naglalabas ng sinaunang aura. Ito ang mga kaluluwa ng planeta na kanyang kinuha. Matapos huminga ng malalim, itinanghal ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang isang bola at ipinapadyak ito. Ang bola ng liwanag ay lumipad ng mabilis at agad na nag-fuse sa planetang Suzaku. Biglang yumanig ang planetang Suzaku. Hindi ito ang planetang mismo na nanginginig kundi ang kaluluwa ng planeta. Sa puntong ito, isang malaking dami ng spirit veins ang lumitaw sa kailaliman ng planetang Suzaku. Nagsimula itong dahan-daang magbalik sa buhay mula sa pagiging kalahating abandonado. Hindi tumigil si Wang Lin. Kinuha niya ang pangalawang bola ng kaluluwa at ipinadyak ito sa planeta. Ang kaluluwa ng planetang Suzaku ay nanginginig palalo at nagsimulang magbuo ng spirit veins ng mabilis. Ang mga bundok na dati nang naruroon ay biglang napuno ng spiritual energy. Ang mga mortal ay nakaramdam lamang ng init mula sa lupa. Naramdaman nilang sariwa at nawala ang lahat ng kanilang mga karamdaman. Ang pangatlo, pang-apat, at pang-limang mga kaluluwa ay lahat itinapon ni Wang Lin sa planeta. Sa puntong ito, ang sigaw ng isang phoenix na tanging ilang mga cultivators lamang ang nakakarinig ay nanggaling mula sa planetang Suzaku. Para bang ang Suzaku ay muling nabuhay. Sa loob ng lupa, muling nagbalik ang spiritual energy sa mga tuyong spirit veins. Sa puntong ito, ang dami ng spiritual energy sa planetang Suzaku ay umabot sa isang tiyak na taas. Hindi lang ito, ngunit ang lahat ng mga cultivators ay naramdaman ng spiritual energy sa planeta na naging aktibo. Nagdulot pa ito ng aktibasyon ng spiritual energy sa kanilang mga katawan. Naramdaman ng spiritual energy sa paligid, itinapon ni Wang Lin ang pang-anim na bola ng kaluluwa sa planetang Suzaku. Sa puntong ito, ang mga bundok ay naging mas lantian, ang mga tubig ay naging mas malinaw, at parang may halimuyak na lumabas mula sa planeta. Ang mga ripples ng buhay ay yumalulong sa buong planetang Suzaku. Nang ang huling bola ng kaluluwa ay itinapon ni Wang Lin sa planeta, umabot na sa tuktok ang pagkuyog ng kaluluwa ng planetang Suzaku. Pati na ang talento ng mga mortal na hindi malinaw na may kakayahang mag-cultivate ay naging mas malakas. Dagdag pa rito, ang maraming mababang level na cultivators ay agad na nakapag-bridge ng bottleneck sa malaking pagtaas ng spiritual energy sa planeta. Isang malaking bilang ng mga cultivators mula sa iba't ibang sekta ang iniwan lahat ng kanilang ginagawa at nagsimulang magbigay pansin sa kanilang cultivation. Sinisipsip nila ang spiritual energy mula sa planeta ng mabangis. Bagamat hindi umabot ang planetang Suzaku sa kalidad ng isang top-quality planet, hindi na ito kalahating abandonado. Ang spiritual energy nito ay umabot na sa tuktok ng kanyang prime. Si Joe Watay ay nakatayo sa ibabaw ng Mount Suzaku habang tinitingnan ang langit ng may komplikadong tingin. Huminga siya ng malalim at bamulong, "Salamat, kapatid Wang." Sa bansa ng Suzaku, sa harap ng isang sekta, isang matandang cultivator na kamukhang kamukha ni Huang Long ang ngumiti at umiwas ng ulo. Ang paggamit ng kaluluwa ng 7 planeta upang muling buhayin ang isang planeta ay hindi sulit. Gayunpaman, malinaw na ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng batang ito sa kanyang tinubuang bayan, na mabuti. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin niya sa labanan sa pagitan ng All Heaven Star System at ng Alliance Star System. Tiningnan ni Wang Lin ang lupa bago kumuha ng hakbang at nawala. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa isang lambak. Ang lambak ay eksaktong pareho sa kung paano ito noong siya ay umalis.
Naayos na ang karma, kaya oras na para umalis. Gayunpaman, bago ako umalis, kailangan kong pumunta sa lugar na iyon sa Forsaken Immortal Clan. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin mahanap ang paraan upang madagdagan ang Celestial Origin Energy sa aking katawan. Kung hindi, maaari kong pag-aralan ng Magic Arsenal. Ang tingin ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan ng malayo. Sa Alliance Star System, may isang nakahiwalay na sistema kung saan matatagpuan ang walang katapusang itim na mga gusali. Ang mga gusali ay may iba't ibang estilo, at mukhang malalaking espada na itinusok sa kawalan. May isang tore sa gitna. Ang tore na ito ay ilang libong talampakan ng taas. May mga itim na kadena sa buong tore na kumukonekta dito sa mga nakapaligid na gusali. Ang Cultivation Alliance ay nahahati sa 2 sekta, 4 na templo, at 8 domain. Ito ay ang Slaughter Domain. Isang multo na itsura ang lumitaw mula sa kawalan. Kumilos ito ng parang kidlat at dumating sa ibabaw ng isang gusali. Ang figure na ito ay lumuhod, at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang matandang lalaki. Yumuko siya patungo sa gitnang tore at nagsabi, natagpuan na ang mga bakas ng bagong Thunder Celestial ng All Heaven, si Shumo. Soul Killer Duo, dalhin ang ulo ni Shumo sa akin. Ito ay magiging isang regalo para sa All Heaven Cultivator mula sa Slaughter Domain. Isang malamig at nakakatakot na tinig ang dumating mula sa tore. Kabanata 904. Exploring the Immortal Graveyard. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tabi ng malaking hukay kung saan dating nasil ang Forsaken Immortal Clan sa planetang Suzaku. Ang matandang lalaking ito ay nakasuot ng pulang kasuotan at may pulang buhok. May isang halaman na kumikislap sa kanyang noo na may 11 dahon na nakabukas. Gayunpaman, sa ibabaw ng ika-11 dahon, may isa pang kalahating dahon. Kung ganap na bumukas ang kalahating dahon na ito, magiging miyembro ng Forsaken Immortal Clan ang matandang lalaki na may 12 dahon. Sa Forsaken Immortal Clan, ang isang miyembro na may 12 dahon ay katumbas ng isang Illusory Cultivator. Tahimik na nakaupo ang matandang lalaki. Hindi siya gumagalaw, parang siya ay walang hanggan. Sa araw na ito, 4 na sinag ng liwanag ang dumaan sa kalangitan, at binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Nang siya ay magsalita, bigla siyang napatigil at natigilan, tinatanaw ang isang tao mula sa 4 na sinag ng liwanag. Si Wang Lin ay lumapag sa lupa at tumingin sa malalim na hukay at sa matandang lalaki na nakatingin kay Tashan. Matapos mag-isip ng saglit, dahan-dahan niyang sinabi, matagal na hindi kita nakita, Senior Yun Keze. Ang matandang lalaki ay si Yun Keze, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Inilayo niya ang kanyang tingin mula kay Tashan at nagkaroon ng uno sa kanyang puso. Tumingin siya kay Wang Lin at malungkot na nagsabi, ako'y nagsimulang mag-cultivate bago ka, hindi mo na kailangan akong tawaging senior. Kakasama ko, Wang Lin, siya ba ay miyembro ng aking Forsaken Immortal Clan? Itinuturo ni Yun Keze si Tashan. Malupit ang ekspresyon ni Tashan. Hindi niya man lang tinignan si Yun Keze. Siya ay miyembro ng Chosen Immortal Clan. Bumitaw ng isang buntong hininga si Wang Lin at pumasok sa malalim na hukay. Sumunod si Tashan, at si Big-Headed Boy ay ngumiti ng tanga kay Yun Keze bago sumunod kay Wang Lin. Nang makita ni Yun Keze ang ngiti ng Big-Headed Boy, isang presyon mula sa kanyang kaluluwa ang sumabog. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang komplikadong emosyon sa kanyang mukha ay naging mas malakas. Sumunod si Lei Ji. Siya ay labis na magalang kay Wang Lin, lalo na pagkatapos niyang makita ang mga spell ni Wang Lin. Si Wang Lin ay nakapagbago ng espiritual na enerhiya ng planetang Suzaku, na nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Narinig niya na ang spell na iyon ay kilala lamang sa mga cultivator na ang pangalan ay kumalat sa buong Alliance Star System. Si Yun Keze ay malungkot na ngumiti at ang kanyang katawan ay kumilos ng mabilis habang pumasok siya sa malalim na hukay. Habang bumababa, hindi mabilis gumalaw si Wang Lin. Dahan-dahan niyang tinahak ang Immortal Graveyard. Lumisan na ang Forsaken Immortal Clan dito, at wala nang natira. Habang siya ay bumababa layer by layer, naalala ni Wang Lin na ang pinakamalalim na narating niya ay ang ika-11 layer. Doon, nakatagpo siya ng ikatlong ninuno ng Forsaken Immortal Clan at tinugis siya nito hanggang kinuha niya ang scroll na nagsil sa babae mula sa Ziyang family. Doon lamang siya nakatakas sa krisis na iyon. Sa takot na ipinakita sa mukha ng ikatlong ninuno ng Forsaken Immortal Clan, alam ni Wang Lin na may koneksyon ng scroll na iyon sa Forsaken Immortal Clan. Habang siya ay bumababa, mas dumidilim, parang walang tao dito ng daan-daang taon. Walang senyales ng buhay, tanging malakas na yin energy lamang. Kung dati, mararamdaman ni Wang Lin ang hindi komportableng yin energy na ito, at habang bumababa siya, hindi na siya makakagalaw dahil sa yin energy. Ngunit, ang yin energy na ito ay tila walang halaga. Hindi na niya kailangang paganahin ang kanyang origin energy. Ang yin energy na ito ay tila may katalinuhan at hindi na naglakas loob na lumapit sa kanya.
Habang siya ay bumababa, ang yin energy ay bumuo ng isang vortex sa harap niya, parang binubuksan ng isang daan para sa kanya. Habang gumagalaw, nag-iisip si Wang Lin. Malinaw na ang Forsaken Immortal Clan at ang Chosen Immortal Clan ay parehong grupo. Mas tiyak na siya ngayon matapos makita ang reaksyon ni Yun Kezi kay Big-Headed Boy. Ang clan na ito ay hindi natatakot sa Celestial Spiritual Energy mula sa Celestial Jades, ngunit kapag ang Celestial Origin Energy ay nagmula sa isang Celestial, may puwersang magmumula sa kanilang kaluluwa upang magpasakop. Ang susi sa lahat ng ito ay ang Celestial Origin Energy. Naisip ni Wang Lin ang Celestial Origin Energy at naramdaman niyang mapait. Ang Celestial Origin Energy na mayroon siya ay isang regalo mula kay Qing Shui at hindi ito walang hanggan. Bawat beses na ginagamit niya ang Celestial Spell, kumukonsumo ito ng ilang bahagi ng kanyang energy. Kung hindi siya makahanap ng paraan upang punan ito, mauubos ito sa huli. Ang mga Celestial Spells na ibinigay ni Qing Shui, tulad ng Summon the Rain at Magical Arsenal, ay nangangailangan ng malaking halaga ng Celestial Origin Energy. Kung wala siyang sapat, hindi niya ito matutunan, lalo na hindi magagamit. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Qing Shui na pumasok si Wang Lin sa Celestial Pool at kung bakit binigyan siya ng Celestial Origin Energy. Gayunpaman, maraming disbentaha sa pagpasok sa Celestial Pool, kaya hindi nais ni Wang Lin na ito ay piliin. Bagamat mayroon siyang Celestial Origin Energy sa kanyang katawan, hindi ito sapat at wala ring maraming paraan upang mapunan ito. Kahit pa siya ay sumipsip ng Celestial Spiritual Energy mula sa Celestial Jades, hindi pa rin niya mapapalitan ang Celestial Origin Energy sa kanyang katawan. Matapos kunin ng Big-Headed Boy bilang kanyang lingkod, sinubukan ni Wang Lin, ngunit hindi ito nagtagumpay. Wala na siyang magawa kundi pag-ingatan ang paggamit ng Celestial Origin Energy. Hindi nagtagal, muling nakarating si Wang Lin sa ika-11 layer. Hindi malaki ang ika-11 layer. Maraming mga bangin sa sahig na may dumadaloy na pulang likido. Sa mga mata ni Wang Lin, bumubuo sila ng isang simbolo ng dugo. Ang ika-11 layer ay walang laman, tanging ang tunog ng likido ang maririnig. Dahan-daang nagsalita si Yun Kezi, isa ito sa mga ancestral marks ng Forsaken Immortal Clan. Ang lugar na ito ay may kabuuang 19 na layer. Maliban sa pinakamatandang mga ninuno, tanging ang mga ina po ang nakarating sa ika-16 na layer. Walang sino man ang nakapasok sa huling 3 layer. Tumango si Wang Lin, pagkatapos ay pinakalat niya ang kanyang Divine Sense at natagpuan ang pasukan sa ika-12 layer. Sa isang kisap mata, tumakbo siya patungo doon. Ika-12 layer, ika-13 layer, ika-14 na layer, ika-15 layer, ika-16 na layer. Sa cultivation ni Wang Lin, walang hadlang at dumiretso siya sa ika-16 na layer. Mayroon ding mga pulang tato sa sahig ng ika-16 na layer, ngunit mas komplikado ang mga ito. Pagtingin lamang sa mga ito ay magdudulot ng kalituhan. Pumikit si Wang Lin habang tinitingnan ang 13 kabaong na nakalatag dito. Ang bawat isa ay may tato na kumikislap sa ibabaw nito. May isang itim na lawas sa mismong gitna. Nagbibigay ito ng alon ng yin energy na pumuno sa layer. Ang pulang likido ay dumadaloy mula sa mga tato at papasok sa lawa, bumubuo ng isang cycle. Ang kakaibang bagay ay nagiging itim ang pulang likido kapag pumasok sa lawa, ngunit kapag lumabas na ito mula sa lawa, nagiging pula muli. Medyo interesante ang lugar na ito. Lumapit si Wang Lin sa lawa at maingat na tiningnan ito. Tahimik na nag-isip si Yun Kezi saglit at nagsabi, noong nakaraan, tanging ang ninuno na nakarating sa 12 life stage ang maaaring pumasok dito. Ang mga kabaong na ito ay marahil mga ninuno ng aking Forsaken Immortal Clan. Ayon sa mga balita, sa ika-18 layer matatagpuan ang pinagmula ng aming Forsaken Immortal Clan. Tungkol sa ika-19 na layer, kumakalat ang usap-usapan na dito nakatago ang mga natirang kaluluwa ng aming unang ninuno. Kakasama ko Wang Lin, kung makakapasok ka sa ika-18 layer, pakitignan ng aming nakaraan at payagan mo akong pagnilayan ang pinagmula ng aming ninuno. Tumingin siya kay Wang Lin. Ang batang lalaki mula sa nakaraan ay nawala at pinalitan ng isang makapangyarihang cultivator na kayang yumanig ang planetang Suzaku sa isang tapik ng kanyang paa. Sa mga nakaraang araw, nag-isip siya kung magiging ganito ba ang makapangyarihang cultivator na ito kung hindi niya tinulungan si Wang Lin na makarating sa Soul Formation stage. Tumingin si Wang Lin kay Yun Kezi at tumango. Utang niya kay Yun Kezi kahit na nalaman niyang may iba pang layunin si Yun Kezi. Ang yin energy na lumalabas mula sa itim na lawa ay napakalakas, at may seal ito. Sa pananaw ni Wang Lin, kahit ang isang cultivator na nasa tuktok ng corporeal yang stage ay hindi kayang basagin ang seal na ito. Dagdag pa, may mga tiyak na requirement sa bloodline sa seal. Kung walang Forsaken Immortal Bloodline, mas mahirap pang pumasok. Hindi nakakapagtaka kung bakit walang nakapasok sa ika-17 layer. Ang ganitong klase ng makapangyarihang seal ay hindi kayang buksan ng isang ordinaryong cultivator. Nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ang itim na lawa.
May kanya-kanyang dahilan siya kung bakit siya narito. Ang dahilan ay ang dilaw na talisman na kinuha ng miyembro ng Yao family noong nakipaglaban siya kay Wang Lin. May napakakakaibang kapangyarihan sa talisman na iyon naganap na nagselyo sa kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ni Wang Lin kung ano ang nangyari. Mayroon pa siyang isang talisman na naiwan sa kanya. Matapos mag-isip ng saglit, tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Big Head, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas at ipakita ang iyong pinakamakapangyarihang celestial spell sa lawa." Hindi na nag-aksaya ng oras ang big-headed boy. Nagsimulang gumalaw ang celestial origin energy sa kanyang katawan. Isang bagyong celestial origin energy ang sumabog mula sa kanyang katawan at lumikha ng isang malakas na presyon. Si Yun Kezi ang unang hindi nakatiis. Hindi niya namalaya na umatras siya at nagpalit ang kulay ng kanyang mukha. Parang may isang kapangyarihan mula sa kanyang kaluluwa na pilit siyang pinapapasok. Kung hindi siya magpapasakop, siya ay mapapasira. Sa ilalim ng puwersang ito, nagpalabas si Yun Kezi ng isang sigaw. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga at siya ay desperadong lumaban. Buti na lang at hindi tinutok ng big-headed boy si Yun Kezi, kaya't nagkaroon pa siya ng pagkakataong lumaban. Habang umiikot ang celestial origin energy ng big-headed boy, itinuro niya ang kanyang ulo. Agad na lumaki ng doble ang kanyang ulo at mga pulang ugat ang sumabog, lumikha ng isang malakas na impact sa lawa ng tubig. Isang malakas na pagsabog ang narinig at isang alon ang sumak sa loob ng lawa at nagsimulang mag-ikot. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Malinaw niyang nakita na ang seal sa lawa ng tubig ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabasag sa ilalim ng atake ng big-headed boy. Gayunpaman, hindi ito masyadong halata. Bago pa ito tuluyang maglaho, bumuo ng espada ang dalawang daliri ni Wang Lin. Pagkatapos, pumasok ang kidlat sa kanyang mga mata at parang ang kidlat mula sa langit ay nagtipon ng mabilis patungo sa kanyang daliri. Habang siya ay lumapit, itinuro niya ang kanyang daliri sa lawa ng tubig. Ito ay nagdulot ng hindi mabilang na kidlat na lumabas mula sa mga daliri ni Wang Lin, at lumipad ang mga ito parang mga dragon patungo sa lawa ng tubig. Isang malakas na pagsabog ang narinig at maraming mga bitik ang lumitaw sa sahig ng ikalabing-anim na layer. Malalaking alon ng yin energy ang lumabas mula sa mga bitik at isang napakalaking alon ang lumitaw sa lawa ng tubig. Ang lawa ay lumutang sa hangin at naging isang itim na trito sa loob ng gumagalaw na kidlat. Ang trito na ito ay sobrang komplikado, at sobrang siksik na imposible nang makita ng malinaw kung ano ang hitsura nito. Ngunit, hindi inintindi ni Wang Lin kung ano ito. Hindi niya kailangan ng pag-aproba ng seal, nais lamang niyang basagin ito gamit ang lakas. Kabanata 905. Celestial Punishment. Narinig ang mga tunog ng pagpapaputok mula sa trito habang ang kidlat ay gumagalaw sa paligid nito. Bawat beses na magsanib ang dalawang kidlat, ang trito ay nanginginig. Habang ito'y nanginginig, nagsimula itong mag-crack at ang mga layer ng mga seal ay nag-collapse. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig nang itaas niya ang kanyang kanang kamay at biglang lumitaw ang Wither Dao Pair. Paglabas ng buto ng hayop, kumislap ang liwanag at isang masamang aura ang pumuno sa paligid. Ang collapsing na trito ay biglang nanginginig ng isang gray na liwanag ang lumitaw at nagsimula itong magbato. Sa puntong ito, lumabas si Ta Shan at naghagis ng isang suntok. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw sa loob ng ikalabing-anim na layer at pagkatapos ay ang trito ay nag-collapse. Habang ang kidlat ay gumagalaw, narinig ang sunod-sunod na tunog ng pagpapaputok habang ang trito ay naging hindi mabilang na mga piraso ng itim na liwanag at naglaho. Sa sandaling nawala ito, lumitaw ang isang transfer array sa lawa. Nagbigay ang transfer array ng isang kakaibang glow. May isang lalaki na kahawig ni Huanglong sa isang sekta sa planetang Suzaku. Nakikipag-usap siya sa ilang mababang level na cultivators na may ngiti sa kanyang mukha nang bigla siyang tumingin sa malayo. Ito rin ang sandali kung kailan bumukas ang daanan patungo sa ikalabimpito na layer. Matapos ang matagal na panahon, binawi niya ang kanyang tingin at naisip, kalimutan mo na, wala namang hindi niya makikita sa ikalabimpito na layer. Ang cultivation ng batang iyon ay umabot na sa punto kung saan kaya niyang malaman ang ilang mga lihim. Gayunpaman, ang ikalabimpito na layer ay ang kanyang limitasyon. Hindi siya makakapasok sa ikalabingwalo na layer. Sa ikalabing-anim na layer ng Immortal Graveyard, pumasok si Ta Shan sa transfer array at nawala. Naghintay si Wang Lin ng ilang sandali upang tiyakin na walang panganib bago siya pumasok din. Mabilis na sumunod sa kanya ang big-headed boy, Lei Ji, at Yun Kezi sa transfer array. Ang ikalabimpito na layer ng Forsaken Graveyard ay ganap na madilim, walang anumang liwanag, at puno ng malakas na death aura. Sa puntong ito, biglang lumitaw ang liwanag ng isang transfer formation sa gitna. Sa tulong ng liwanag na ito, ang paligid ay naging malinaw. Ito ay isang lugar na libu-libong talampakan ng lapad, na may mga kadena na nakabitin sa lahat ng dako. May mga bangkay na nakasabit sa mga kadena, at ang inilalabas ng mga kadena ay celestial spiritual energy. Ang mga bangkay na ito ay mga celestial.
Ngunit ang celestial spiritual energy na ito ay walang buhay at puno ng kamatayan, na parang ang mga bangkay na ito ay matagal nang narito. Sa isang iglap, nawala ang liwanag mula sa formation at lumitaw ang ilang tao. Si Tashan ang unang pumasok sa lugar na ito. Pagpasok niya, kumislap ang kanyang mga mata at tumingin siya sa paligid. Kahit na siya'y matamlay, ang kanyang mga pupil ay kumurap nang makita ang paligid. Ganap na madilim ang lugar na ito, ngunit hindi nito napigilan ang divine sense. Nang dumating si Wang Lin, ipinakalat niya ang kanyang divine sense at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang big-headed boy ay napakaputla matapos makita ang lahat. Pumasok siya sa celestial pool at nawala ang kanyang domain upang talagang maging isang celestial. Kaya't ang shock na natamo niya mula sa nakita niya sa ika-17 na layer ay higit pa sa nararamdaman ng iba. Ang mas ikinagulat pa niya ay ang kanyang makapangyarihang celestial origin ay nanginginig, na parang may kakaibang puwersa na pumipigil dito. Sa ilalim ng pressure na ito, para bang naririnig ng big-headed boy ang mga malungkot na sigaw. Naging mapatla ang kanyang mukha at siya ay nanginginig habang umuubo ng dugo. Buti na lamang at napansin ni Wang Lin ang nangyayari sa big-headed boy at inilagay ang kanyang kanang kamay sa likod ng big-headed boy. Nagpasok si Wang Lin ng maraming origin energy na nagbigay daan sa big-headed boy upang magising. Tumingin siya sa paligid na may malalim na paghanga. Si Yun Kezi ay ganap na naiiba sa big-headed boy. Malinaw niyang naramdaman ang aura ng kanyang mga ninunog dito. Ang tattoo sa kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Mabilis itong lumiit at nagsimulang mabulok. Ang mga tattoo sa kanyang katawan ay gumalaw tulad ng umaagos na tubig. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na pinipiga ang mga tattoo upang magtipon patungo sa dibdib ni Yun Kezi. Ang ikinagulat ni Yun Kezi ay ang kanyang orihinal na respeto para sa big-headed boy ay ngayon ay nagbago. Para bang may isang puwersang pumipigil sa kanyang respeto. Apektado rin si Wang Lin. Pagpasok, agad niyang napansin na ang celestial origin energy na ibinigay sa kanya ni Qing Shui ay pinipigilan. Para itong nalunod sa tubig at nagsimulang gumalaw ng mas mabagal. Ang paligid ay ganap na tahimik at madilim. Gayunpaman, para kay Wang Lin at sa kanyang mga kasama, malinaw nilang nakikita ang lahat. Hindi gaanong malaki ang ika-17 na layer, at maraming mga kadena ang nakabitin sa mga pader sa paligid, na nakakadena ang mga bangkay sa lugar. Ang mga bangkay na ito ay parang mga mummy, at ang kanilang mga pelvis ay tinusok ng mga kadena. Ang iba ay may mga kadena na dumaan sa kanilang mga shoulder blades. Ang mga bangkay na ito ay masyadong siksik. Hindi bababa sa 100. May mga bakas ng pamalo sa lahat ng mga bangkay na ito. Para bang lahat sila ay dumaan sa hindi masukat na pagpapahirap bago sila namatay ng miserable. May mga tattoo na kumikislap sa kanilang mga katawan. Bawat beses na kumislap ang mga tattoo, ang celestial spiritual energy na lumalabas mula sa kanilang mga katawan ay lalong lumakas. At kung bakit ang celestial spiritual energy ay tumatagas mula sa kanilang mga katawan, ito ay dahil ang kanilang mga origin souls ay nakasil sa loob ng kanilang mga katawan ng isang makapangyarihang spell. Patay na ang kanilang mga katawan, kaya't ang walang katapusang death aura ay kumakalat sa kanilang mga origin souls. Ang kanilang mga origin souls, gayunpaman, ay nagtataglay ng kanilang konsyensya ngunit hindi makalabas mula sa katawan. Wala silang magawa kundi ang makita ng walang magawa habang ang kanilang mga katawan ay natutuyo at hinahayaan ng death aura na pumasok hanggang sa sila ay tuluyang maglaho. Ang ganitong pagpapahirap ay nagbubukas ng isang makapangyarihang galit laban sa mga celestial. Ang galit na ito ay ganap at labis na ikinagulat ni Wang Lin. Ito, si Yun Kezi ay nakatitig na hindi makapagsalita habang tinitingnan ng lahat ng ito at hindi nakapagsalita ng matagal. Ang mga ito ay mga celestial. Nang sila ay nabubuhay, ang kanilang mga cultivation level ay mas mataas pa kaysa sa akin. Pakiramdam ng big-headed boy ay malapit siya sa lugar na ito, at nararamdaman niyang may kakaibang pagkabahala dito. Sa sandaling ito, may narinig na tunog mula sa mga kadena na nagsasalubong. Isa sa mga mummy ay nagsimulang gumalaw at isang tattoo ang kumislap. Ang tattoo ay tumusok sa mummy at nagsanib dito. Sa sandaling ito, biglang binuksan ng mummy ang kanyang mga mata. Wala itong liwanag sa mga mata nito at ang mga eye sockets nito ay ganap na walang laman. Gayunpaman, isang hindi maisip na galit at puot ang sumabog mula sa mga mata nito. Celestial, mamatay. Isang sigaw ang umalingaw at ang kadena sa katawan ng bangkay ay biglang naging transparent. Sa halos isang iglap, naglaho ito. Nang wala na ang kadena, ang mummy ay agad na sumugod. Isang kakaibang celestial spiritual energy ang bumuo ng isang storm at sumugod patungo sa big-headed boy. Napil-atla ang mukha ng big-headed boy at siya ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malupit na galit habang ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at ang kanyang celestial origin energy ay humandar. Papunta na siya sa paggamit ng isang celestial spell. Ngunit, sa sandaling ito, isang kakaibang bagay ang biglang nangyari.
Sa sandaling humandar ang celestial origin energy ng big-headed boy, ito ay nagsimulang magkalat at maglaho. Ang bilis ng pagkalat ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng big-headed boy. Bago pa man niya magamit ang kanyang celestial spell, isang malaking bahagi ng kanyang celestial origin energy ang naglaho. Halos mawalan siya ng ulirat. Nakita ang mommy na papalapit, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at siya'y naglakad pasulong. Ang kanyang daliri ay pinindot ang kawalan at ang origin energy sa kanyang katawan ay sumabog. May isang malakas na pagsabog at ang mommy ay naitaboy ng 12 ng talampakan. Sumugod si Tashan tulad ng kidlat at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang kamao. Isang tato ang lumitaw sa kanyang kamao, at nang makita ito ng mommy, agad itong naging magalang at umatras na parabang hindi nito kayang makipagpalitan ng suntok kay Tashan. Si Yun Kezi ay nakatitig sa eksena sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, parang tinamaan siya ng kidlat. Naalala niya ang isang rumor mula noong unang panahon. Ito ang torture chamber ng aking Forsaken Immortal Clan. Ayon sa sabi-sabi, nang dumating ang pinakamatandang ninuno ng Forsaken Immortal Clan sa planetang Suzaku, binuksan niya ang isang layer sa labas ng huling 2 layer at tinawag itong torture chamber. Kung may mga hindi miyembro ng Forsaken Immortal Clan na pumasok, agad silang papatayin. Hindi ko akalain na magiging totoo ito. Habang umalingaw-ngaw ang boses ni Yun Kezi, nagsimulang mag-echo muli ang mga kadena. Sa sandaling ito, lahat ng mga bangkay na nakakadena ay biglang binuksan ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga mukha ay may malupit na tingin, at habang sila ay umungol, ang mga kadena na naghawak sa kanila ay nawala, na nagbibigay daan sa kanilang kalayaan. Ang bawat isa sa kanila ay parang isang mabagsik na hayop, at sumugod sila direkta kay Wang Lin, Big-Headed Boy, at Lei Ji. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Habang nagpapalabas siya ng isang malamlam na hininga, bumuo ang kanyang kamay ng isang seal at sumigaw, "Call the wind." Pagkatapos niyang magsalita, isang itim na hangin ang lumitaw sa paligid ng kanyang kanang kamay at biglang pumuno sa 17 na layer. Isang malupit na hangin ang nag-sweep forward ng parang baliw. Habang umuungal ang itim na hangin, 2 itim na dragon ang nabuo at umuungal. Ang mga ito ay sumabog ng walang katapusang malamig na hangin na kumalat sa buong lugar, na si Wang Lin ang sentro. Ang mga bangkay ay agad na tumigil at umatras. Bagaman malakas sila noong buhay pa, sila ay pinamumunuan ng isang misteryosong puwersa pagkatapos ng kanilang kamatayan at kaya't sila ay mas mahina kumpara sa dati. Gayunpaman, marami ang mga bangkay, kaya hindi sila dapat maliitin. Habang umuungal ang itim na hangin, ang mga tato ay nagsimulang kumislap sa mga bangkay. Isang seal ang biglang nabuo, at bagaman ang seal ay hindi nakikita, agad itong damapo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Lin ang ganitong klase ng seal. Nagdulot ito ng maraming abala sa kanyang digmaan laban sa Yao family. Agad niyang naisip ito, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Mabilis na naglakad si Wang Lin pasulong at nagsimulang magiba ang kanyang posisyon habang siya ay nawala ng walang trace. Habang umuungal ang itim na hangin, ang 2 itim na dragon ay sumugod mula sa magkabilang gilid at nahuli ang hindi mabilang na mga bangkay. Para bang ang mga bangkay na ito ay pinagsama-sama. May ilang mga bangkay na biglang nag-collapse. Lumabas si Wang Lin malapit sa isa sa mga bangkay. Ang kanyang mga mata ay malupit habang ang kanyang daliri, puno ng thunder intent, ay pinindot pababa. Nang ang kanyang daliri ay tumama sa ulo ng bangkay, nagpagalaw ang katawan nito at nagkaroon ng sandaling kilanawan sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng konting ginhawa bago tuluyang maglaho ang kanyang katawan. At pagkatapos niyang maglaho, pumasok ang celestial origin energy mula sa katawan ng bangkay at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Pinagmasdan ni Wang Lin at nakita niyang hindi ito nakakasama sa kanya. Sa halip, ito ay nagsanib sa celestial origin energy na ibinigay sa kanya ni Celestial Lord Qing Shui. Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinagalak ni Wang Lin. Kabanata 906. Dumating si Huang Long. Hindi mahanap ni Wang Lin ang paraan upang dagdagan ng celestial origin energy sa kanyang katawan. Tuwing ginagamit niya ito ay nauubos. Pagkalipas ng sapat na panahon, mauubos ito at babagsak ang celestial core. Bukod pa rito, ang pinakaimportanteng gamit nito ay upang matutunan ang Summon the Rain at Magic Arsenal. Hindi gaanong masama ang Summon the Rain, ngunit imposibleng gamitin o pag-aralan ang Magic Arsenal ng walang celestial origin energy. Dahil dito, hindi pa nasasuri ni Wang Lin ang 2 celestial spells na ito. Ngayon, ang kanyang mga mata ay kumislap at ang kanyang katawan ay kumaibot. Pinalibutan ng itim na hangin ang paligid at sumigaw siya, "Tashan, Senior Yun Kezi, bantayan ang gitna. Ako ang bahala sa labas." Sumulong si Wang Lin at nagsanib siya sa walang hangganan. Nang siya ay magpakita, nasa tabi siya ng isa pang mommy. Ang mga daliri ng kanyang kanang kamay ay bumuo ng espada at ang mga mata niya ay naglalaman ng thunder intent. Lumingon ang mommy at sumabog ang amoy ng kamatayan, at may tato na lumilipad patungo kay Wang Lin.
Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin habang umatras siya at nagsanib sa mundo upang maiwasan ang atake. Nagpakita siya sa tabi ng isa pang mummy at ang mga daliri niya ay bumaba. Sa sandaling lumingon ng mummy, tumama ang atake ni Wang Lin dito. Sumabog ang mummy at isang malaking halaga ng celestial origin energy ang lumabas at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Matapos niyang patayin ang isang malaking bilang ng mga mummy ang nagsimulang sumugod patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng kakaibang liwanag habang tinitingnan ang mga mummy. Nararamdaman niyang malakas ang celestial origin energy mula sa kanila. Bagamat malakas ang mga ito noong buhay pa, mabagal ang kanilang mga galaw pagkatapos mamatay. Dahil dito, hindi mahirap para kay Wang Lin na patayin sila gamit ang kanyang early-stage Nirvana's prior cultivation. Ngunit sa pagkakataong ito, iniisip ni Wang Lin kung paano makikinabang ng husto. Ang pagpatay sa kanila upang makuha ang kanilang celestial origin energy ay isa lamang sa kanyang mga layunin. May isa pa siyang mas matapang na ideya sa kanyang isipan. Tumatakbo ang puso ni Wang Lin habang siya ay umatras upang maiwasan ang mga atake ng mga mummy, at mabilis niyang pinag-isipan ng halos kabal-iwang ideya na nasa isip niya. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinakita ni Wang Lin ang isang matatag na ekspresyon at ang mga mata niya ay kumislap ng kakaibang liwanag. Nakuha niya ang pamana ng Summon the Rain at Magic Arsenal mula kay Qing Shui. Sa kanyang puso, mas pinipili niya ang Magic Arsenal kaysa sa Summon the Rain. Bagamat wala siyang malalim na pagkaunawa sa Magic Arsenal mula sa proseso ng pamamana, nakakuha siya ng ilang mga paliwanag. Ang layunin ng Magic Arsenal ay upang ikulong ang mga piraso ng kaluluwa ng mga taong pinatay mo upang hindi sila makapasok sa siklo ng reincarnation at gamitin ang mga ito para sa iyong sarili. Iyon ang esensya ng Magic Arsenal. Ngunit ang spell na ito ay hindi ganoon ka-simple kapag ito ay natutunan. Kailangan mong kunin ang mga kaluluwa ng mga taong pinatay mo at itago ito sa isang peking reincarnation cycle na ginawa ng iyong celestial origin. Tanging sa ganoong paraan maaari mong ikulong ang mga ito. Mas mahalaga, kailangan mong magkaroon ng iyong sariling misteryosong espasyo na nilikha ng celestial spell. Ang misteryosong espasyong ito ay isang spell na nilikha ni Celestial Emperor Bai Fan. Kapag ginamit ito ni Celestial Emperor Bai Fan, nagiging isang realm ito. Tinawag niya itong Mysterious Soldier Realm. Ang realm na ito ay mag-iimbak ng mga piraso ng kaluluwa at ipoproseso ito tulad ng isang huno. Ito ay naging base ng kapangyarihan ng Magic Arsenal. Ngunit ang realm na ito ay ginawa para kay Bai Fan, kaya't iba ang proseso ng pagkatuto para sa iba. Bagamat hindi mahirap para kay Qing Shui na matutunan ito dahil sa kanyang talento, hindi niya ito ginawa. Sa halip, binuksan niya ang isa pang landas at nilikha ang kanyang Slaughter Realm. Hindi siya nangangailangan ng lugar upang itago ang mga kaluluwa, ginamit niya lamang ang kanyang napakalakas na killing intent upang hadlangan ang mga ito, kaya't nakalikha siya ng Slaughter Realm. Walang sinuman sa mga pinatay niya ang makakatawid mula sa kanyang kontrol. Dahil sa kayabangan ni Qing Shui, tinawag niya itong kanyang sariling likha, ang celestial spell na tinatawag na confinement. Matapos ipasa ang Magic Arsenal kay Wang Lin, hindi niya naisip gamitin ang misteryosong realm ni confinement. Iniisip ni Wang Lin na ang kanyang bersyon ng celestial spell na ito ay dapat gamitin ng kanyang sariling life and death daw upang lumikha ng kanyang sariling reincarnation cycle. Ngayon, ang mga mummy na ito ay nagbigay ng interes kay Wang Lin. Hindi sila walang kaluluwa, ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa loob ng kanilang origin souls, na nagsanib na sa kanilang mga katawan matapos may preso ng hindi mabilang na taon. Kung maaari niyang isama silang lahat sa kanyang sariling reincarnation cycle, magkakaroon siya ng maraming piraso ng kaluluwa na magagamit kapag ginamit niya ang Magic Arsenal. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Habang siya ay sumulong, itinutok niya ang kanyang daliri pataas at sumigaw, Reincarnation Underworld River. Sa isang iglap, parang may misteryosong puwersa na umusbong sa mundo at dumaan. Ang Underworld River ay lumitaw sa itaas ni Wang Lin, at ang galit na naruroon ay malaki. Ang Underworld River ay pumapalibot kay Wang Lin at sumunod sa kanya. Naglakad siya at iniunat ang kanyang braso. Ang mga mata niya ay puno ng thunder intent habang ang isang whirlpool ay lumitaw sa pagitan ng kanyang noo. Ang kanyang Ancient Thunder Dragon Origin Soul ay lumabas at umatungal. Roar! Pinapalakas niya ang kanyang kontrol sa kidlat. Ang 18gal na ito ay nagpatibay sa buong kalikasan. Kahit na siya ay nasa 17th layer ng Immortal Graveyard, ang malakas na tunog ng kidlat ay nagdulot ng isang hindi kapanipaniwala na pagbabago sa planetang Suzaku. Biglang nagpakita ang maraming ulap ng kidlat sa langit. Puno ang mga ito ng kidlat at agad nilang ibinaba ang kanilang mga sarili patungo sa Immortal Graveyard. Napakarami ng kidlat. Habang nagtitipon, ang malalim na hukay sa Forsaken Immortal Clan ay napuno ng walang katapusang kidlat. Ang hukay ay parang isang funnel, at lahat ng kidlat ay nagsimula nitong sumabog. Hindi lamang sa planetang Suzaku, kundi pati na rin sa kalawakan sa paligid ng planetang Suzaku, nagkaroon ng malalaking pagbabago.
Maraming Thunder Dragons ang nagbuo sa walang hangganan at sumugod patungo sa planetang Suzaku. Napakaraming kidlat ang sumugod mula sa mga lugar na libu-libo ng kilometro ang layo mula sa planetang Suzaku patungo sa planetang Suzaku. Kung titingnan mula sa malayo, para bang ang lugar na nakapaligid sa planetang Suzaku ay naging isang impyernong kidlat. Ang walang katapusang kidlat ay nagdulot ng walang katapusang tunog na umuugong sa mga bituin. Ang kidlat ay nagsanib at sumugod sa malalim na hukay sa Forsaken Immortal Clan. Para itong isang pilgrimage ng kidlat na dumating upang sambahin ang ninuno ng lahat ng kidlat. Ang lahat ng kidlat ay sumugod na walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, nawalan ng tunog ang buong planeta Suzaku at pinalitan ito ng tunog ng kidlat. Ang tanging tunog na naruroon ay ang ugong ng kidlat. Para itong katapusan ng mundo, at nagdulot ito ng matinding pagbabago sa mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivators sa planetang Suzaku. Ang pagkabigla mula sa pinakasentro ng kanilang mga kaluluwa ay nagdulot ng panginginig. Para silang mga langgam na nanginginig sa harap ng lakas ng kalangitan. Para sa mga mortal, lahat sila ay lumuhad sa lupa. Hindi lamang ang planetang Suzaku ang naapektuhan. Sa sandaling ito, may isang pangkat ng 100 cultivators na naglalakbay sa kalawakan, at ang pinuno ng pangkat ay ang cultivator na may 6 na daliri. Habang gumagalaw siya, agad nagbago ang kanyang ekspresyon at tinitigan ang hinaharap. Sa kanyang cultivation, mahina niyang naramdaman ang sobrang kapal ng kidlat sa unahan, halos hindi maisip. Namanhid ang kanyang anit. Sa kanyang isipan, tanging si Shumo na gumamit ng kidlat sa isang linya papunta sa langit at pinatay ang batang may malaking ulo ang kanyang naalala. Baka si Shumo ay nandyan. Bahala na, magpalit tayo ng direksyon. Mas mabuti na hindi natin siya makatagpo. Tumawa ng mahina ang cultivator na may 6 na daliri at nagbago ng direksyon upang umiwas. Ang lakas ng kidlat ay sobrang lakas, at pumasok ito sa malalim na hukay. Isang malakas na tunog ng kidlat ang umalingaw habang pumapasok ito mula sa first layer hanggang makarating sa 17th layer kung saan naruroon si Wang Lin. Sa halos isang iglap, ang buong 17th layer ay napuno ng kidlat. Umabot ito sa isang hindi maiisip na antas habang ang kidlat ay umuugong. Ang mga tunog ng kidlat ay patuloy na naririnig sa 17th layer. Halos bawat mummy ay napapaligiran ng napakaraming kidlat. Kapag ang kidlat ay tumama, ang buong lugar ay umuga. Isang malakas na pagsabog ang sumabog, isa sa mga mummy ang gumuho at ang celestial origin energy nito ay lumipad patungo kay Wang Lin. Pagkatapos, ang Underworld River ay dumaan at kinuha ang kaluluwa. Parang isang kaluluwa na nagbabalik sa kabilang buhay. Ang eksenang ito ay paulit-ulit na nangyari sa paligid. Sa huli, nang ang kidlat ay umabot sa isang hindi kayang sukatin na densidad, bigla itong bumagsak at sumabog. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng isang napakalakas na thunderstorm. Habang pinapalakas nito ang paligid, ang lahat ng mga mummy ay gumuho at ang napakaraming celestial origin energy ay sumugod patungo sa katawan ni Wang Lin. Ang celestial origin core sa loob ng kanyang katawan ay lumaki ng husto. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumaki ito ng ilang beses at ngayon ay kasing laki na ng isang maliit na kamay ng sanggol. Bukod pa rito, habang pinupuno ng Underworld River ang lugar, ang mga kaluluwa ay hinatak patungo sa Underworld River. Ang galit sa ilog ay naging mas malakas. Mayroong daan-daang celestial souls na nagpapakita ng paglaban o nagpapakita ng ginhawa sa ilalim ng Underworld River. Ang eksenang ito ay sobrang kakaiba na kung makikita ito ng isang mortal, matatakot siya hanggang sa kaluluwa. Nang bumagsak lahat ng kidlat at formuhin ng thunderstorm, ang lahat ng lakas ay pinagsama-sama sa isang lugar. Ito ay lumikha ng isang hindi kayang sukatin na impact na yumanig sa buong 17th layer. Isang kalabog na nagpatibay sa langit at nag-collapse ang 17th layer. Ang mga sinag ng liwanag ay damaloy mula sa ibaba at ang pagbagsak ay nagbukas ng daan patungo sa 18th layer. Ang isipan ni Yun Kezi ay lubos na naguluhan habang nasaksihan ito. Mataas na ang pagtingin niya kay Wang Lin, ngunit ngayon ay natuklasan niyang iniiwasan pa niya ang tunay na lakas ni Wang Lin. Ang spell na makakapagbukas sa 18th layer ay nagpatibay ng kanyang isipan at nagdulot ng takot sa kanya. Ang katawan ng batang may malaking ulo ay nanginginig. Ang spell na pumatay sa kanya sa isang linya papunta sa langit ay nagdulot ng takot sa kanya at ang kanyang pagkatakot kay Wang Lin ay lalong lumakas. Si Tashan ay hindi pa rin nagpapakita ng ekspresyon, ngunit si Lei Ji ay humihingal. Ang kidlat sa kanyang harapan ay nagpatindig sa kanyang mga buhok. Ang pagiging kabayo ng isang taong kasing lakas ni Wang Lin ay hindi lamang hindi siya nagmamasid, kundi isang karangalan. Ang mundo ng cultivation ay nirerespeto ang malalakas. Ang sandali na binuksan ng 18th layer sa pamamagitan ng kidlat sa planetang Suzaku, nagulat ang matandang cultivator na kamukha ni Huang Long. Isang hakbang siyang sumulong at nawala. Hindi maaaring pumasok sa 18th layer. Kabanata 907. Vermilion Bird Series. Sa ika-17 na palapag ng Immortal Graveyard sa planetang Suzaku. Nang halos magsimula ng pumasok si Tashan sa ika-18 na palapag,
isang napakabigat na tinig ang umalingaw sa loob ng ika-17 na palapag. Hindi maaaring pumasok sa ika-18 na palapag. Ang tunog na ito ay napakalakas na itinulak pabalik si Tasha ng ilang dosenang talampakan. Para bang tinamaan siya ng isang malakas na impact, at samuka siya ng isang malaking bahagi ng dugo. Ang batang may malaking ulo ay napilitang umatras din. Si Leiji naman ay nakaramdam ng isang kaluskos at ang kanyang isipan ay naging blanko. Ang alam lang niya ay patuloy siyang itinulak pabalik. Gayon din si Yonkezi. Siya ang may pinakamababang level ng cultivation at itulak siya pabalik hanggang sa tumama sa isang pader. Samuka siya ng maraming dugo at nawalan ng sigla. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Sa sandaling umabot ang tinig, ang kanyang enerhiya ng pinagmulan ay nag-aktibo at siya'y itinulak pabalik ng ilang dosenang talampakan bago niya naitama ang sarili. Ang kanyang mukha ay naging mapatla habang nakatingin siya sa harapan. Isang alon ng enerhiya ang umalingongo sa hangin at ang matandang cultivador na kamukha ni Huang Long ay lumabas. Sa sandaling lumitaw siya, isang matinding init ang sumak. Sa isang iglap, ang lahat ng mga bitik na lumitaw ay napatag at ang daan patungong ika-18 na palapag ay nabaon. Ang matandang cultivador ay may aura ng isang celestial at nagbigay ng presyon ng hindi nagagalit. Madarama mo ang isang malakas na aura mula sa kanya sa kahit isang tingin lamang. Gayunpaman, ang aurang iyon ay agad na nawala at napaloob sa matandang cultivador, na nagbigay sa kanya ng mas matinding pakiramdam ng panganib. Pagkatapos niyang lumitaw, niluinggan niya ang kanyang manggas. Si Yonkezi, Kashan, ang batang may malaking ulo, at si Leiji ay nakaramdam ng isang malakas na hangin. Bigla silang nawala at direktang ipinadala sa labas ng Immortal Graveyard. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap at daan-daang ideya ang dumaan sa kanyang isipan. Inalis ng matandang cultivador ang lahat maliban sa kanya, kaya may malalim na kahulugan ang ginawa niyang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng hindi halata at agad siyang yumuko at magalang na nagsabi, "Disipulo ng Hengyu Sect, si Wang Lin, bumabati po sa sekto ng Panginoon." Tinitigan siya ng matandang cultivador na may ngiti na hindi ngiti at nagtanong, "Sino ang iyong sekto ng Panginoon?" Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral nang sinabi niya, "Kung hindi po aaminin ni Senior, ituring na lamang po na nagkamali ang Junior." Natawa ang matandang cultivador at sinabi, "Interesante ka, bata ka. Bakit mo akalaing ako ang sekto ng Panginoon ng Hengyu Sect?" Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Pumunta po ang Junior sa Demon Spirit Land at nakita ang isang painting na naglalaman ng imahe ni Senior." Nag-isip ang matandang cultivador at ngumiti. "Bata, hindi mo pwedeng tawaging sekto ng Panginoon, ang kahit sino. Ako, ang dignidad ng Thunder Celestial ng All Heaven Star System, si Shumo. Kailan ako nagkaroon ng ganitong disipulo?" Ang isipan ni Wang Lin ay nanginginig, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya, "Nagkamali po ang Junior sa inyo." Nagpakita ng pagpapahalaga ang matandang cultivador at tila nasiyahan sa reaksyon at sagot ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kumislap at sinabi, "Pwede natin pag-usapan kung nagkamali ka o hindi mamaya. Alam mo ba na muntik ka nang makagawa ng isang malaking pagkakamali? Ang ika-18 na palapag ay hindi isang lugar na pwedeng pasukin, lalo na ng isang tao mula sa Chosen Immortal Clan. Kung nakuha niya ang Source Origin, kalimutan mo na ang planetang Suzaku, pati na ang buong Alliance Star System ay haharap sa isang sakuna." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay magalang. Walang anumang bakas ng pagtutol sa kanyang mukha na parang taos-puso siyang pinagsasabihan. Tinitigan siya ng matandang cultivador. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, "Wang Lin, gusto kong itanong sa iyo. Talaga bang iniisip mo ako bilang dating sekto ng Panginoon ng Hengyu Sect at iniisip mo ba na ikaw ay disipulo ng Hengyu Sect?" Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Mayroong siyang maraming panghihinayang tungkol sa Hengyu Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Hengyu Sect ang kanyang unang sekto at ang unang hakbang niya sa mundo ng cultivation. Tiningnan ni Wang Lin ang matandang cultivador at tahimik na sinabi, "Ang Hengyu Sect po ang unang sekto ng Junior at ang planetang Suzaku po ay aking tahanan." "Oh." Ang mga mata ng matandang cultivador ay kumislap at sinabi, "Ano naman ang tungkol sa pagiging Thunder Celestial ng Thunder Celestial Temple?" Ang kanyang boses ay parang kulog at tila galit. "Maraming bagay po ang nagpuwersa sa akin sa ganoong sitwasyon." Nakatingin si Wang Lin sa matandang cultivador na may malinaw na mga mata. Ang titig ng matandang cultivador ay parang kayang tumagos sa puso ni Wang Lin. Pagkatapos ng matagal na panahon, ang kanyang ekspresyon ay lumambat at sinabi, "Walang pakialam ang matandang ito sa iyong identidad sa All Heaven Star System o kung ilang sekto ang sinalihan mo. Ang isang bagay na kailangan mong tandaan ay kahit na ikaw ay isang cultivador ng Alliance Star System, isa kang tao mula sa planetang Suzaku. Isa kang disipulo ng Vermilion Bird Branch ng Four Divine Sect. Hanggat matatandaan mo ito, palagi akong magiging sekto ng Panginoon mo." Tahimik na tumanggo si Wang Lin na may kalmadong ekspresyon. Ang labanan ng All Heaven Star System ay labanan ng Cultivation Alliance.
Wala itong kinalaman sa aking For Divine Sect. Ang matandang cultivador ay tila casual na sinabi ito. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at tiningnan ang matandang cultivador. Hindi na tinukoy ng matandang cultivador ang bagay na iyon ngunit tiningnan si Wang Lin. Pagkatapos mag-isip ng sandali, sinabi niya, Wang Lin, dahil nakita mo na ang ika-17 na palapag, sigurado may mga haka ka na sa iyong isipan. Sa kasalukuyan mong cultivation, maaari kang pumasok sa ika-18 na palapag upang pagnilayan ang nasa loob nito sa aking tulong. Kung makakakuha ka ng kahit ano ay nakasalalay sa iyong swerte. Habang nagsasalita ang matandang cultivador, hindi na siya nagtanong kung nais ba ni Wang Lin at inalog ang kanyang manggas. Naramdaman ni Wang Lin ang isang malakas na puwersa na pumulibot sa kanya. Bagamat siya ay nag-iingat pa rin, hindi siya tumutol at may magalang na ekspresyon. Habang kinuha si Wang Lin, humakbang ang matandang cultivador at biglang lumitaw ang matinding init sa paligid niya. Isang bilog ng tila magma ang lumitaw sa ilalim niya. Ang mga itim na apoy ay tumama sa ere at pumulibot sa matandang cultivador. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang itsura ng matandang cultivador. Pati si Wang Lin ay nawala ng walang bakas. Naramdaman ni Wang Lin ang isang alon ng init, at naglalaman pa ito ng isang piraso ng Source Origin. Nagulat si Wang Lin sa apoy na pumapalibot sa kanya, ngunit mas lalo siyang naging maingat. Pumikit ang kanyang mga mata. Nang mag-clear ang kanyang paningin, napansin niya na siya ay nasa isang lihim na silid na may sukat na halos 1,000 talampakan ng lapad. Ang paligid ay ganap na madilim maliban sa isang kumikislap na apoy sa gitna. Ang lugar na ito ay tila malungkot. Para bang may mga kaluluwa na nagtatago sa dilim na umiikot sa apoy at nais itong lumunin. Ngunit, sa tuwing gagawin nila ito, sila'y itinaboy ng apoy. Ang lugar na ito ay ang ika-18 na palapag. Ang apoy na iyan ay isang piraso ng Source Origin ng kanilang ninuno. Maaari mong subukang pagnilayan ito, at kung makakakuha ka ng kahit anuman ay nakasalalay sa iyong swerte. Ang boses ng matandang lalaki ay umalingaw sa silid. Tahimik na nag-isip si Wang Lin sandali at saka tumingin sa apoy. Sa sandaling tumingin ang mga mata ni Wang Lin sa apoy, ang kanyang isipan ay nayanig. Parang may isang misteryosong puwersa na lumabas mula sa apoy at damaloy sa isipan ni Wang Lin. Ang apoy ay naglalaman ng kagustuhan para sa buhay at pagkaunawa ng kapangyarihan. Mayroon ding amoy ng dugo. Sa sandaling ito, ang apoy ay sumak ng malakas. Naramdaman ni Wang Lin ang isang kabigat at pagkatapos ay isang malaking halaga ng impormasyon ng damaloy sa kanyang isipan. Napakaraming impormasyon, at napakagulo. Para bang walang katapusan. Binumberd ang isipan ni Wang Lin ng impormasyon na parang nais nitong pumutok ang kanyang ulo. Sa isang iglap, may nangyaring hindi inaasahan sa mga mata ni Wang Lin. Isang araw ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at isang buwan sa kanyang kanang mata. Ang kanyang karma domain ay mabilis na pumuikot sa kanyang katawan. Ang mga isda ng yin at yang ay lumitaw sa kanyang isipan. Habang sila ay umiikot, ang lahat ng mga nakakalitong kaisipan ay tinanggal mula sa kanyang isipan. Sa wakas, isang eksena ang tumambad na nagpagulo sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang matandang cultivador ay lumitaw sa tabi ni Wang Lin. Maingat niyang tiningnan si Wang Lin, ipinakita ang isang ekspresyon ng paghanga, at binanggit, hindi masama. Malapit nang maunawaan ng batang ito ang level ng Source Origin na ito. Pagkatapos mag-obserba, maaari kong payagan ng batang ito na pumasok sa Vermilion Bird Series. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay nahulog sa isang starry sky. Ang nakita niya ay hindi mabilang na mga celestial na gumagamit ng iba't ibang mga magical treasures. Sa harap nila ay may mga yellow talisman na umaabot ng 10, 100, 1,000, at maging sa libu-libong talampakan ng haba. Ang bawat yellow talisman ay may iba't ibang kakaibang tao na nakatayo dito. Ang kanilang pananamit ay hindi gaanong naiiba mula sa mga cultivador, ngunit may mga chosen immortal clan plants na nakatato sa kanila. Ang kaibahan ay ang dami ng mga dahon sa mga tato. Bawat isa sa kanila ay may tato na kumikislap sa pagitan ng kanilang mga noo. Isang digmaan ito. Habang naglalaban ng dalawang panig, may mga kumikislap na tato. Para sa mga may tato, ang kanilang mga spells ay kakaibang at hindi matutukoy. Ang mga ito ay nakatuon sa tato at kadalasang nakakakulong ng langit at lupa, kaya't ang pinagmulan ng mundo ay nanginginig. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki sa isa sa mga yellow talismans na umaabot ng libu-libong talampakan ang lumabas. Ang matandang lalaki ay may maraming dahon sa kanyang tato, pati na rin isang gintong dahon. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at ang mga tato sa paligid niya ay umatake. Sa sandaling ito, ang kalawakan mismo ay nayanig at ang mga celestial ay nagsigawan. Sila ay napalibutan ng mga hindi mabilang na tato at biglang nawala ng kanilang celestial origins. Sa kritikal na sandaling ito, isang kisap ng itim na ilaw ang dumating mula sa malayo. Isang anino ang lumitaw, ngunit napapalibutan ito ng itim na ilaw, kaya't hindi makita ang hitsura nito.
Dumating ang tao at nagsimulang makipaglaban sa matandang lalaki. Sa isang iglap, ang taong napapalibutan ng itim na ilaw ay kinontrol ang lugar sa pagitan ng mga noo ng matandang lalaki. Walang awa niyang inalis ang isang masa ng apoy na puno ng buhay. Sa sandaling inalis ang apoy, agad itong bumagsak sa mga napakaraming piraso ng apoy. Isa sa mga pirasong iyon ay dumaan diretso kay Wang Lin at agad na ipininta sa pagitan ng kanyang mga noo. Naramdaman ni Wang Lin ang isang pagkasunog sa kanyang noo at ang kanyang katawan ay nanginginig. Para bang may isang malakas na impact na nagtulak sa kanyang katawan pabalik. Ang puwersang ito ay sobrang lakas, para bang kayang tumagos nito ang oras mismo. Naramdaman ni Wang Lin ang isang pagtulak nang binuksan niya ang kanyang mga mata at nagising. Sa sandaling magising siya, agad niyang tiningnan ang apoy. Habang patuloy siyang tumitig, naging mas kamukha ng apoy ang apoy sa pagitan ng mga noo ng matandang lalaki na puno ng tato. Ang eksenang nakita niya kanina ay parang panaginip, ngunit ang init na nagmumula sa pagitan ng kanyang mga noo ay nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng iyon ay totoong nangyari. Hindi sinasadyang hinaplos ni Wang Lin ang pagitan ng kanyang mga noo, ngunit wala siyang nahanap doon. Sa sandaling ito, isang malaking bato ang mabilis na lumilipad sa pamamagitan ng kalangitan ng mga bituin, tumutok sa kanlurang bahagi ng Alliance Star System. Sa ibabaw ng bato ay isang tao na nakasuot ng pula, at ang kanyang mga mata ay malupit at malamig. Nakatitig siya sa malalayong bituin at murmuring, "All Heaven Thunder Celestial Shumo. Sana hindi ka masyadong mahina." Kabanata 908. Aalis. Napakagaling. Ang tinig ng matandang nag-uukit ay umalingaw sa loob ng silid. Nagkaroon ng mga alon at lumabas ang matandang nag-uukit. Maingat niyang tiningnan si Wang Lin, lalo na sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at kalmadong tinanong, "Nakita mo ba?" Tumayo si Wang Lin, naglapit ng mga kamay, at nagsabi, "Nakakita ako ng ilang mga tagpo." Nagngiti ng bahagya ang matandang nag-uukit habang itinaas ang kanang kamay at iniabot ang kamay patungo sa apoy. Ang apoy ay kumidlat at pagkatapos ay nahuli sa kamay ng matandang nag-uukit. Ang bagay na ito ay nabuo mula sa pinagmulan ng asensya ng isang kasapi ng Falkland na nasa tuktok ng gintong dahon. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng asensyang ito ay malaki ang magiging pakinabang sa iyong pag-uukit. Isa rin itong pagsubok na kailangang pagdaanan upang maging isang panloob na disipulo ng Vermilion Bird Branch ng Four Divine Sect. Kung makakamtan mo ang pag-unawa, maaari kang maging isang panloob na disipulo. Pagkatapos noon, tila nakuha ng matandang nag-uukit ang kapangyarihan mula sa apoy at bahagyang nag-red ang kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa normal at inalag ang mga manggas. Nawala si Wang Lin sa kanyang kinalalagyan. "Gawin mo ang nararapat mong gawin. Sa presensya ko, walang makakalapit sa planeta ng Suzaku." Matapos ipadala si Wang Lin, nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ng matandang nag-uukit at murmuring, "Falkland, tiyak na bubuksan ko ang huling layer." Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa tuktok ng isang bundok sa planeta ng Suzaku, at ang kanyang mukha ay mapatla. Tumingin siya patungo sa direksyon ng Forsaken Immortal Clan at nagsimulang mag-isip. Ang antas ng pag-uukit ng matandang nag-uukit ay napakataas. Baka siya ay isang matandang halimaw na kasing antas ni Master Flamespark, o mas malakas pa. Ano ang layunin ng taong ito sa pananatili sa planeta ng Suzaku ng matagal na panahon? Una sa lahat, makukumpirma ko na ang pagbubukas ng huling dalawang layer ng Forsaken Immortal Clan ay isa sa kanyang mga layunin. Hindi ko lang alam kung alam niya ang tungkol sa Land of the Ancient God. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at mabilis siyang umalis. Ang identidad ng taong iyon ay kakaiba, ngunit siya ay mula sa Vermilion Bird Branch ng Four Divine Sect. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay may malalim na kahulugan. Kalimutan mo na, kakaunti ang mga pahiwatig upang magtaya. Panahon na upang umalis. Nagpa siya si Wang Lin. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense at natagpuan si Tashan at ang iba pa. Matapos magpadala ng mensahe, tiningnan ni Wang Lin ang lupa sa ibaba niya. Alam niyang natapos na niya ang mga bagay sa planeta ng Suzaku at hindi siya maaaring manatili dito ng matagal. Sa wakas, naroon pa si Tuo Senador. Habang nag-iisip, huminga siya ng malalim. Pagkatapos, kumabog ang kanyang katawan at mabilis na lumipad patungo sa langit. Kasabay nito, mabilis na lumipad si Tashan, ang batang may malaking ulo, at si Leiji mula sa iba't ibang bahagi ng planeta ng Suzaku. Si Joe Watay ay nakatayo sa isang tuktok habang nakatingin sa abot tanaw. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at pagkatapos ng matagal na panahon, umalis siya. Gayun din, sa hangganan ng Sea of Devils at ng bansa ng Haofen, tumingala si Li Qiqing sa kalangitan. Matapos ang matagal na pagninilay, murmuring, "Mahal kong kapatid, ang pagsunod sa kanya ay iyong desisyon. Naway magtagumpay ka." Sa Cloud Sky Sect, nagising si Taiya na tila may napansin at tumingala. Alam niyang pagkatapos umalis si Wang Lin ngayon, malamang ay matagal na panahon bago siya muling bumalik. Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa kalawakan sa labas ng planeta ng Suzaku,
at ilang sandali ang lumipas, lumitaw sina Tashan at ang iba pa. Si Tashan ay humakbang at sumanib sa anino ni Wang Lin. Samantalang ang batang may malaking ulo ay nakabawi ng kaunti at magalang na tumayo roon. Ang mga mata ni Lei Ji ay kumislap, at hindi na naghintay pa ng utos ni Wang Lin, sumabog ang tunog mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay lumaki ng isang dambuhalang libu-libong talampakan ang taas at isang makapangyarihang presyon ng bamalot sa buong paligid. Ang dahilan kung bakit maraming malalakas na nag-uukit ay gustong gamitin ng mga miyembro ng Giant Demon Clan bilang mga kabayo ay dahil sa kanilang malalakas na katawan at presyon. Kasing lakas ng halos lahat ng mga halimaw. Bukod pa rito, ang kakayahan ng Giant Demon Clan sa kanilang lahi ay labis na kinagigiliwan ng mga malalakas na nag-uukit. Ang katawan ni Lei Ji ay nanginig at lumuhad siya. Isang malakas na tinig ang nagmula sa kanyang bibig. Master, buong puso akong nais maging iyong kabayo. Habang tinitingnan ng dambuhalang katawan, napaisip si Wang Lin sandali. Ang pagsakay sa Giant Demon Clan bilang kabayo ay talagang kahanga-hanga. Kahit sino na makakita nito ay tiyak na magugulantang. Nagpakita ng ngiti si Wang Lin. Sa isang hakbang, sumampa siya sa likod ni Lei Ji, at mabilis na sumunod ang batang may malaking ulo. Hindi siya matangkad, at bagamat malaki at mabagsik ang kanyang ulo, nang tumayo siya sa likod ni Wang Lin, malinaw na siya ay isang alalay. Ang katawan ni Lei Ji ay dambuhalang laki at ang kanyang likod ay libu-libong talampakan ng lapad. Ang kanyang balat ay asul at ang ibabaw ng kanyang likod ay patag. Pagkatapos umupo si Wang Lin, umungol si Lei Ji at mabilis na tumakbo pasulong. Napakabilis ng kanyang bilis. Bagamat hindi ito kasing bilis ng Thunder Beast, hindi naman ito gaanong mabagal. Ang dambuhalang katawan ni Lei Ji ay mabilis na tumakbo sa kalawakan at lumikha ng isang bagyong kumalat sa bawat direksyon. Tiningnan ito ng batang may malaking ulo at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Talagang naramdaman niya ang kaibahan ng Alliance Star System at All Heaven Star System. Walang mga dambuhalang libu-libong talampakan ang taas sa All Heaven, at lalo na wala namang gumagamit ng mga ito bilang kabayo. Hindi siya makapaniwala, ngunit sa parehong oras ay nagbigay ito sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kung makakita siya ng ganitong kabayo, agad siyang magkakaroon ng masamang layunin at nais patumbahin ang kabilang tao at kunin ang kabayong iyon. Ang isang nag-uukit na manggahas sumakay sa ganitong klaseng nag-uukit ay hindi isang ordinaryong tao. Si Wang Lin ay huminga ng malalim habang tahimik na tinitingnan ng batang may malaking ulo. Biglang lumiit ang mga mata ng batang may malaking ulo. Isang tao ang lumitaw mula sa malayo. Nakatayo siya sa tuktok ng isang malaking bato. Ang ibabaw ng bato ay puno ng mga butas, parang isang pugad ng putakti. Ang taong ito ay nakasuot ng pula at parang isang sinag ng pulang liwanag. May mga kamay siyang nakatago sa likod at mabilis na lumipad patungo kay Lei Ji. Ang batong iyon ay napakabilis. Habang papalapit ito, lumikha ito ng isang malakas na ugong na katulad ng tunog ng supersonic na pagsabog. Nagdulot ito ng isang malupit na alon sa kalawakan. Ang lalaking nakasuot ng pula ay hindi mukhang matanda, nasa mga 30 taon siya. May 7 espada na lumilipad sa paligid niya, naglalabas ng malupit na aura ng pagpatay. Ang aura ng pagpatay na ito ay puno ng amoy ng dugo na kumalat at nag-form ng isang vortex. Parang naging isang dambuhalang ahas na nagbukas ng bibig at umungol kay Lei Ji. Habang umuungal, isang malamig at walang awa na tinig ang dumating. Slaughter Domain ng Cultivation Alliance, Kill You Fei, nandito upang kunin ang iyong ulo. Nang umalangaw-ngaw ang tinig na ito, bumilis ang paggalaw ng bato sa ilalim niya. Napakabilis nito kaya naglabas ng pulang apoy ang bato dulot ng alitan at mabilis na tumama patungo kay Lei Ji. Nagulat si Lei Ji at nagmamadali siyang umiwas. Sa puntong ito, tumingin ang batang may malaking ulo kay Wang Lin, nagngangalit ang mga ngipin, at humakbang palabas. Bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang kamay at ang enerhiya ng Celestial Origin ay sumabog. Ang enerhiya ng Celestial Origin ay naging isang bagyo sa paligid ng kanyang katawan at agad na lumitaw ang isang celestial na spell. Sumigaw ang batang may malaking ulo at itinulak ang kanyang mga kamay pasulong. Ang enerhiya ng Celestial Origin ay naging mga hibla at mabilis na tumungo patungo sa malaking bato na parang isang pinong lambat. Ngunit sa pagkakataong ito, kumislap ng pula ang mga mata ng lalaking nakasuot ng pula. Isa sa 7 dugo na espada ay agad na sumabog at dumaan ng kasing bilis ng kidlat patungo sa batang may malaking ulo. Habang nasa daan ito, isang malaking halaga ng pulang mista ang sumabog mula sa espada ng dugo. Sa isang malakas na pagsabog, naging isang tao ito. Ang taong ito ay eksaktong katulad ng lalaking nakasuot ng pula. Kitang-kita na ito ay isang avatar. Pagkatapos lumitaw ang avatar, inangat ng avatar ang kanyang kamay at 7 sinag ng pulang liwanag ang sumabog. Ang kanyang tingin ay malamig habang sinugod ang batang may malaking ulo, at nagsimula silang maglaban. Agad nilang ginamit ang mga spells, na nagdulot ng mga pagsabog na kumakalat sa mga bituin. Hindi nila agad natukoy kung sino ang nanalo o natalo.
Ang avatar na iyon ay nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer. Ang orihinal na katawan ay nasa gitnang yugto ng Nirvana Scryer. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang papalapit ang bato. Umungol si Lei Ji at patuloy na umuungal. Ang anino sa likod ni Wang Lin ay kumaibot at si Tashan ay lumabas at naghagis ng isang suntok. Paglitaw ni Tashan, walang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking nakasuot ng pula. Ang pangalawang lumilipad na espada ay sumabog at naging isang avatar na may 7 sinag ng pulang liwanag, at agad na sumugod patungo kay Tashan. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Habang nakasakay pa rin sa likod ni Lei Ji, itinaas niya ang kanang kamay. Biglang napuno ng mga kidlat ang buong lugar at nagsama-sama ang mga ito. Ang paligid ay mabilis na naging isang impyernong kidlat. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng pula ay kumurap at ang batong nasa ilalim niya ay biglang tumigil 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Nagpakita siya ng malamig na ngiti at dahan daw ang sinabi, "Karapat-dapat kang ang tawaging Thunder Celestial ng All Heaven. Talagang ang karapat-dapat ka sa titulong Thunder Celestial." Pagkatapos nito, inalog niya ang kanyang kanang kamay at ang 5 natirang dugo na espada ay sumabog sa 5 direksyon, kasama siya bilang sentro. Pagkatapos, ang 5 dugo na espada ay sumabog at naging mga ulap ng pulang mista at nagbago ito sa 5 avatar. Ang bawat avatar ay may 7 pulang liwanag sa paligid nila, at sa loob ng bawat pulang liwanag ay may pulang lumilipad na espada. Sa isang iglap, ang 5 avatar at ang 35 pulang lumilipad na espada ay bumuo ng isang pormasayon sa paligid ng taong ito. Ang bawat avatar ay 500 talampakan mula sa katawan. Ang mga kidlat sa paligid ay sumara, ngunit kakaibang lahat ng mga ito ay lumipad patungo sa mga espada ng dugo. Walang kidlat na nakapasok sa 500 talampakang lugar na iyon. Patuloy ang tunog ng mga pagputok ng kidlat. Ang lalaking nakasuot ng pula ay nagsimulang magtawa habang tinitingnan si Wang Lin. Ang lahat ng kidlat ay naharang ng kanyang 5 avatar at 35 lumilipad na espada. Ganito lang ba kalakas ka? Nilampasan ng lalaking nakasuot ng pula ang kanyang ulo at ang mga mata niya ay puno ng pagkadismaya. Kung ito lang ang kaya ng spell mo, hindi ka makakatakas sa akin. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin at isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa isang iglap, ang kanyang sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ay lumabas at umungol patungo sa kalangitan. Roar! Kabanata 909. Bibigyan kita ng himala. Ipinakita niya ang kanyang kontrol sa kidlat. Sa ilalim ng malalakas na tunog ng kidlat, biglang nagbago ang mundo at nagpakita ng hindi mabilang na mga kidlat mula sa kalawakan na nagtipon patungo kay Wang Lin. Ang tagpong ito ay nakakagulat, at habang ang tunog ng kidlat ay kumalat, nagdulot ito ng mas maraming kidlat. Parang isang banal na paghihiganti. Tumingin lang ang lalaking nakasuot ng pula na si Yu Fei at nagsimulang tumawa. Ngunit ang tawa na iyon ay puno ng walang katapusang lamig. Magaling, ngayon mayroon ka ng kaunting aura ng isang Thunder Celestial ng All Heaven Star System. Hindi nasayang ang pagpunta ko dito upang personal na kunin ang iyong ulo. Kung mamatay ka, maaari kang magngiti sa ilalim ng lupa. Ang bawat isa na pinatay ko ay tanyag. Mayabang. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin. Itinuro niya ang kanyang daliri at pinatindi ang kidlat sa paligid. Ang kidlat mula sa libu-libong kilometro ang layo ay nagsimulang magtipon. Kung titingnan mula sa taas, makikita na ang lugar sa loob ng libu-libong kilometro ay naging isang lawa ng kidlat. At ang lawa ng kidlat ay kumonti sa gitna ng walang katapusang tunog ng kidlat. Ang sentro ng lahat ng ito ay ang lalaking nakasuot ng pula. Ang bilis ng pagkontrata ay sobrang bilis, at habang ito ay kumokontra, lalong humila ng mas maraming kidlat. Ang lakas ng kidlat ay parang katapusan ng mundo. Ang mabilis na pagkontrata ay nagdulot ng maraming mga bitik sa espasyo. Tuwing dumadaan ang kidlat, maraming malamig na hangin ang sumasabog mula sa mga bitik na iyon. Ang tagpong ito ay nakagugulat. Habang ang kidlat ay umuungal, ang pagkontrata ay naging mas mabilis. Para itong isang malaking bilog na may lapad ng libu-libong kilometro na mabilis na kumokonti na ang lalaking nakasuot ng pula ang sentro. Habang ang kidlat ay kumokonti, lalong tumindi ang kidlat. Habang patuloy itong dumidiin, unti-unting naging hindi maipaliwanag ang lakas nito. Ang lakas ng kidlat ay parang pinipiga ang lahat ng kidlat mula sa libu-libong kilometro sa isang punto. Ang lakas ng kidlat na ito ay katumbas ng banal na paghihiganti. Sa mga sandaling ito, nagkontrata ito ng mabilis, at ang tunog nito ay napakabigat na parang wala ng ibang tunog na naririnig. Pati sina Tashan at ang batang may malaking ulo na naglalaban, agad na umatras at nagpakita ng seryosong ekspresyon. Sa isang iglap, nang magtipon ang lahat ng kidlat mula sa libu-libong kilometro, ang mga alon ng kidlat ay bumangga sa 35 lumilipad na espada at 5 avatar ng lalaking nakasuot ng pula. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na parang ang kalangitan at kalawakan mismo ay nanginginig. Ang lahat ng kidlat mula sa libu-libong kilometro ay nakompres at sa wakas ay bumangga sa mga lumilipad na espada.
Agad na kumilos ang isa sa mga espada ng dugo at bumangga. Ang espada ay pumutok sa napakaraming piraso at itinutulak pabalik ng kidlat. Hindi dito natapos. Ang natitirang mga lumilipad na espada ay lahat pumutok sa ilalim ng bombardment ng kidlat na nakakagulat. Sa isang iglap, ang 35 lumilipad na espada ay lahat pumutok. Ang kidlat sa paligid ay hindi tumigil, at mabilis na sumugod patungo sa lalaking nakasuot ng pula ng may napakalaking lakas. Ang 500 talampakan ay tinawid sa isang iglap. Habang ang kidlat ay nagkokondensa, ang 5 avatar ay naging 5 malalaking espada at nagsimulang bumuo ng isang harang na 100 talampakan sa paligid ni Yufei. Ang kidlat ay mabilis na bumangga sa kanila, na nagdulot ng pagyanig, at narinig ang tunog ng mga bitik mula sa mga espada. Nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Yufei. Malamig niyang tiningnan si Wang Lin at sinabi, "Talaga nga, minamaliit ko ang lakas ng iyong kidlat, ngunit sa aking harapan, hindi sapat." Habang nagsasalita siya, tinapit niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay isang sanga. Mukhang normal ito, ngunit naglalabas ng isang sinaunang aura. Isa sa mga yaman ng aking slaughter domain, ang sanga ng Thunderworld Tree. Sinabi ng tagapamahala ng domain na ito ay kayang supilan ng iyong kidlat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ko babuliin ang iyong kidlat. Sa sinabi nito, itinapon niya ang sanga pasulong. Kasabay nito, mabilis na umatras ang 5 espada na humaharang sa kidlat. Nang umatras ang 5 espada ng dugo, wala nang hamarang sa kidlat, kaya agad itong sumugod patungo sa lalaking nakasuot ng pula. Ngunit sa puntong ito, tila nawalan ng kontrol si Wang Lin sa kidlat, at lahat ng kidlat ay sumugod patungo sa sanga. Habang umuungal ang kidlat, sinipsip ng sanga ang lahat ng ito, at mga pagsabog ng kidlat ang makikita sa paligid ng sanga. Nakatayo si Yufei sa tabi ng sanga na may malupit na ngisi. Tila hindi pinansin ng kidlat siya. Hindi siya tinamaan ng kahit isang kidlat, at lahat ng kidlat ay sumugod papasok sa sanga. Pati si Wang Lin ay naging malungkot sa pangyayaring ito. Sa iyong cultivation sa maagang yugto ng Nirvana Scryer, maliban kung may milagro, wala kang laban sa akin. Panahon na upang tapusin ang lahat. Ang mga mata ni Yufei ay puno ng galit habang dumadaan siya sa kidlat. Ang 5 lumilipad na espada ay sumugod kasabay niya at mabilis na sumara patungo kay Wang Lin. Umatras si Wang Lin at tinutok ang mga mata kay Yufei, napapalapit, at kalmadong nagsabi, "Bibigyan kita ng milagro." Kasabay nito, lumitaw ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at bigla siyang naglaho. Nagulat si Yufei at kumurap ang kanyang mga mata. Ang kanyang origin energy ay sumabog, nagbukas ng isang bagyo sa paligid niya, ngunit hindi pa rin niya natagpuan si Wang Lin. May isang cultivation planet sa Alliance Star System na malayo sa planetang Suzaku. Ang espiritual na enerhiya mula sa planetang ito ay makapal, at ito ay isang rank 6 na cultivation country. Mayroong 5 rank 5 cultivation countries sa planetang ito. Sa isang rank 5 cultivation country na tinatawag na Fallen Moon, may isang babae na nakatayo sa labas ng alchemy room sa likod ng bundok. Ang babaeng ito ay nakasuot ng pink na butterfly dress. Hindi siya mukhang matanda at napakaganda. May mga piraso ng metal sa ibabaw ng kanyang kanang kilay na nagpapaganda sa kanya. Ang kanyang kutis na parang jade at buhok na parang ulap ay talagang kaakit-akit. "Senior Brother Wang, nandyan ka ba? Ako si Song Ying." Ang mukha ng babae ay namumula at ang boses niya ay parang isang ibon na umaawit. Napakaganda niya at tinitingnan niya ang loob ng kwarto habang nagsasalita. May isang tao na nakaupo sa alchemy room. Siya ay may pulang buhok at malamig ang ekspresyon. Tinatayang nasa edad 30 siya, at ang malamig na aura na nagmumula sa kanya ay parang taglamig saan man siya magpunta. Nang marinig ang boses ng babae mula sa labas, kumurap ang lalaki at malamig na nagsabi, "Wala ako dito." Pagkatapos, isinara niya ang mga mata at nagpatuloy sa pagninilay. Pagkarinig ng babae sa malamig na boses na iyon, agad siyang natuwa. Naglakad siya ng ilang hakbang at pumasok sa alchemy room. Nakatango siya at nagsabi, "Brother Wang Lin, hindi kita istorbohin ng matagal. Uupo lang ako dito sandali at aalis na." Habang nagsasalita siya, dumating siya sa labas ng kwarto ngunit hindi pumasok. Naupo siya sa labas. Ramdam niya ang malamig na aura na nagmumula sa loob ng kwarto. Ang aura na ito ay pumasok sa kanyang katawan at nagpadilim sa kanyang mukha, ngunit naramdaman niyang komportable siya. Ang kanyang cultivation ay may kaugnayan sa malamig na enerhiya at medyo stagnate na. Wala masyadong lugar sa sekta na may malamig na enerhiya, at hindi siya makapasok sa mga lugar na iyon ayon sa kanyang estado. Isang pagkakataon, napunta siya sa lugar upang kumuha ng gamot at aksidenteng nahanap niyang tumaas ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Dahil sa pagtuklas na ito, sobrang saya niya at nagpatuloy siya sa pagpunta dito. Nang maglaon, natuklasan niyang may isang disipulo sa labas ng sekta na nagngangalang Wang Lin. Ang taong ito ay isang manggagawa sa alchemy room, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang bagay.
Kahit na isang manggagawa siya, hindi pa siya nakitang nagtatrabaho. Minsan, nakita niya ang Uncle Master sa alchemy room na labis na magalang kay Wang Lin. May pakiramdam siyang maraming sikreto si Wang Lin, at siya ay isang misteryosong tao. Kaya't hindi niya mapigil ang nais niyang tuklasin ang mga sikretong iyon. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay malaking tulong sa kanyang cultivation kaya't halos araw-araw siyang bumabalik dito. Patungkol sa pagiging malamig ni Wang Lin, hindi siya natatakot, bagkus mas lalo siyang naiintriga na tuklasin ang mga sikreto ng lalaki. Halos palagi niyang naiisip ang malamig na itsura ni Wang Lin. Namula ang mukha ni Song Ying habang nag-cultivate, ngunit ang oras ng kanyang puso ay bumilis at hindi na siya makapag-focus sa cultivation. Hinawakan ang bagay sa loob ng kanyang damit, nagatubili siya at kinakagat ang kanyang labi at mahina na nagsabi patungong kwarto, "Senior Brother Wang, ako." Ngunit bago siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Wang Lin. Paglabas niya, isang malaking pagbuga ng malamig na enerhiya ang kumalat. Ang malamig na aura na ito ay hindi totoo, ito ay mga natirang spiritual energy mula noong isang sinaunang Diyos ang sumipsap ng spiritual energy. Tila hindi mahalaga kay Wang Lin, ngunit para sa iba, ang spiritual energy na ito ay napaka-dense. Buti na lang, ito ay isang alchemy room na may matinding spiritual energy, kaya't hindi ito halata. Ang paglabas ng orihinal na katawan ni Wang Lin ay nagdulot kay Song Ying na pigilin ang kanyang mga salita. Nang manggahas na siyang magpatuloy, nakita niyang tumalon si Senior Brother Wang, ang iniidolo niyang lalaki, at nagpatuloy pataas sa langit, at biglang nawala. Ang ekspresyon ni Song Ying ay nagmukhang malungkot habang inilabas niya ang isang pinagliitang pouch. Puno ito ng ilang spirit herbs na siya mismo ang pumili at tinahi sa pouch. Ang bagay na ito ay may kakayahang magpalmuhimik ng isipan ng isang tao. Sa isang hakbang, iniwan ng orihinal na katawan ni Wang Lin ang cultivation planet at tumakbo patungo sa kalawakan. Pagpasok ng orihinal na katawan sa kalawakan, nagkaroon ng mga alon at bigla na lang lumabas si Wang Lin. Naglakad ang avatar at orihinal na katawan patungo sa isa't isa hanggang sa magtagpo sila. Pagkatapos, isang kislap ng berdeng liwanag ang sumak at nagsanib ang dalawa. Matapos ang daan-daang taon ng paghihiwalay, nagsanib muli ang avatar at orihinal na katawan ni Wang Lin. Isang malakas na aura ang nagmula sa katawan ni Wang Lin at bumalot sa mga bituin. Ang pagsanib ng kanyang orihinal na katawan at avatar, ang pagsanib ng sinaunang Diyos at isang Chi cultivator, ay nagdulot ng tunog ng mga pagsabog mula sa katawan ni Wang Lin. Walang katapusang kidlat ang gumala-gala sa paligid ng kanyang katawan. Ang kaliwang mata ni Wang Lin ay naglalaman ng araw at ang kanang mata naman ay naglalaman ng buwan. Ang kanyang buhok ay hindi na pula matapos magsanib sa itim na buhok ng kanyang avatar, ito ay naging lila. Gumagalaw ito ng walang hangin, at ang mga sinaunang bituin ng Diyos ay nakatago sa ikatlong mata. Walang sino man ang nakakita ng anumang senyales nito. Bibigyan kita ng himala. Ang malamig na boses ni Wang Lin ay yumeko at naging walang katapusang mga alon na gumugol sa buong kalawakan. Sa isang hakbang, naglaho siya. Kabanata 910. Pinakamalakas na pagsasama. Hindi gaanong nagbago ang itsura ni Wang Lin, ngunit siya ay lubos na kalmado. May mga banayad na linya sa kanyang katawan, ngunit hindi ito kapansin-pansin. Isang napakalakas na aura ang nagmumula sa kanyang katawan at pumupuno sa mga bituin. Habang kumakalat ang aurang ito, nagdulot ito ng malaking alon sa rank 6 na cultivation planet. Ang mga hindi mabilang na cultivator ay nagising mula sa kanilang pagsasanay at naramdaman ang pagkabiglan ng kanilang mga kaluluwa. Habang ang lahat ay naguguluhan, kumuha ng hakbang si Wang Lin at nagkaroon ng mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay biglang nawala sa mga bituin. Ang ekspresyon ni Yufei ay naging madilim at pinigilan niya ang kanyang kamao. Kanina, nang makita niya ang mga alon sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin, kumitid ang kanyang mga mata at labis na nabigla. Spatial bending. Alam niya ang spell na ito, ngunit hindi niya inaasahan na alam na ni Shumo ang spell na ito. Kailangang aminin na kaunti lamang sa mga cultivator na kilala niya ang nakakagamit ng spell na ito. Mas bihira pa na may mga tao sa parehong cultivation level na tulad niya. Paano siya hindi mabibigla? Bukod pa rito, ang mga impormasyong natanggap niya patungkol kay Shumo ay hindi kailanman nagsabi tungkol dito. Hindi niya namalayang kumalat ang kanyang origin energy, na nagdulot ng pagkasira sa paligid, ngunit wala pa ring Shumo. Kahit na pinilit niyang i-distort ang origin energy sa lugar, hindi niya pa rin mahanap si Shumo. Ang ekspresyon ni Yufei ay lalo pang naging malamig, ngunit agad niyang naisip na nakatakas na si Shumo. Bumuga siya ng galit na sigaw habang lumilingon at tinutok ang mata sa malaking ulo ng batang nakikipaglaban sa kanyang avatar. Lahat ng kanyang killing intent at galit ay itinutok na sa batang may malaking ulo. Mabilis siyang dumaan patungo sa batang iyon. Tumakas na ang iyong guro, kaya simulan natin sa iyo. Labis ang galit ni Yufei sa kanyang puso, at ang galit na iyon ay labis na nakakapanghina.
Isa siyang mid-stage Nirvana Scryer cultivator na pinayagan ng isang early-stage Nirvana Scryer cultivator na makatakas, at hindi pa niya kayang habulin ito. Hindi na siya nakaranas ng ganitong sitwasyon sa matagal na panahon. Ang malaking ulo ng batang nakikipaglaban kay Yufen's avatar ay nakaramdam ng kilig sa kanyang anit at halos mawalan ng ulirat. Hindi niya maiwasang murahin si Wang Lin habang siya ay umatras at nagtangkang tumakas. Ngunit si Yufei ay sobrang galit, at agad siyang lumapit. Ginamit ang kanyang nangingibabaw na mid-stage Nirvana Scryer cultivation, itinutok niya ang kanyang daliri. Ang 5 blood swords ay agad na tumama patungo sa batang may malaking ulo. Mamatay ka para sa akin. Habang sumisigaw si Yufei, ang 5 blood swords ay sumugod na parang 5 early-stage Nirvana Scryer cultivators. Idagdag pa ang isa mula kanina, parang 6 na Nirvana Scryer cultivators ang sumasalakay sa batang may malaking ulo. Paano kayang labanan ng batang may malaking ulo ang kanyang kasalukuyang cultivation? Punong-puno ng pagkadismaya ang batang may malaking ulo at biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang baliw na ideya. Ibinabalak niyang pasabugan ang kanyang origin soul. Anuman ang mangyari, kailangan niyang sirain ang isang avatar. Sa oras na ito ng buhay at kamatayan, isang malamig na boses ang dumating mula sa likuran ng batang may malaking ulo. Ito ang aking milagro. Habang ang malamig na boses ay yumeko, naramdaman ng batang may malaking ulo na ang kanyang katawan ay hinawakan at itinapon pabalik ng isang tao, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makaligtas sa panganib. Si Wang Lin ay naglakad palabas mula sa kawalan. Ang kanyang ekspresyon ay malamig habang tinutok ang 6 na blood swords, at naglabas siya ng isang suntok. Ang lakas sa likod ng suntok na ito ay mas malakas pa kaysa sa mga suntok ni Tashan. Ang ugong mula sa kamao ay parang magpapasira ng espasyo. Nagdulot ito ng isang serye ng sonic booms, at ang espasyo sa harap ni Wang Lin ay naghiwa-hiwalay. Ang malamig na hangin ay lumabas mula sa mga basag, ngunit wala itong epekto kay Wang Lin. Kung ang espasyo ay ganito, hindi na kailangang pag-usapan pa ang 6 na blood swords. Ang kamao ni Wang Lin ay tumama ng direkta sa isa sa mga flying swords. Ang espada ay kumalma at agad na gumuho ng may malakas na tunog. Ang mga piraso nito ay itinulak pabalik at naging isang avatar na dumura ng dugo. Ang mga mata nito ay puno ng takot at agad na umatras. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig at naglalabas ng walang katapusang lamig, na parang siya ay isang piraso ng yelong hindi natutunaw. Ang mga avatar ni Yufei ay nasa early stage ng Nirvana Scryer, at ang tunay na katawan ni Yufei ay nasa mid-stage ng Nirvana Scryer. Kung pagsasama-samahin ng mga ito, magiging mahirap para kay Wang Lin na patayin si Yufei, at kahit manalo siya, mataas ang magiging presyo. Kaya, ang pinakamagandang desisyon para kay Wang Lin ay magsanib sa kanyang orihinal na katawan. Kumuha siya ng hakbang at dumating sa tabi ng avatar na dumura ng dugo bago pa man makapag-react ang iba pang 5. Walang pag-aalinlangan, tumama si Wang Lin ng isang suntok. Isang malakas na tunog. Parang ang espasyo mismo ay nanginginig. Ang avatar ay dumura ng higit pang dugo at mga ulap ng dugo na mistang pumutok mula sa kanyang katawan. Pagkatapos na umatras ang avatar ng 10 hakbang, ito ay gumuho at ganap na nawasak. Absolute slaughter. Ito ay isang ganap at tiyak na pagpatay. Matapos patayin ng isang avatar, lumingon si Wang Lin at naglakad patungo sa 5 papalapit na blood swords. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Si Wang Lin ay mabilis na naglakad at iniwan ang maraming after images. Sa pagkakataong ito, ang kamao niya ay tumama sa kawalan. May mga tunog ng pagkabasag at isang malaking bitik ang lumitaw at pumutok sa espasyo na parang isang dragon. Isang blood sword ang kumislap at tumama patungo kay Wang Lin. Hindi na tiningnan ni Wang Lin ito habang ang kanyang kanang kamay ay nagabot. Ang blood sword ay nanginginig at nais tumakas, ngunit nahawakan ito ni Wang Lin. Walang awa niyang piniga ito. Ang pangalawang blood sword ay gumuho ng may malakas na tunog at malapit ng makatakas, ngunit maraming kidlat ang nagtipon sa ilalim ng tanaw ni Wang Lin. Ang walang katapusang mga kidlat ay bumagsak sa avatar at mga tunog ng pagsabog ang nangyari mula sa katawan nito. Ang avatar ay gumuho at namatay. Sa oras na ito, ang natitirang 4 na blood swords ay sumugod at damapo sa katawan ni Wang Lin. Narinig ang tunog ng pagkabanggaan ng mga bakal habang tumama ang mga espada sa katawan ni Wang Lin. Isang malakas na rebound force ang nagmula kay Wang Lin, tinulak ang 4 na espada pabalik, at sila ay nanginginig ng malakas. Ang tagpong ito ay nagpatigil sa batang may malaking ulo. Nang tinitignan niya ang pamilyar at hindi pamilyar na si Wang Lin, tanging takot na lamang ang nasa kanyang mga mata. Ito. Hindi kayang saktan ng mga flying swords ang katawan niya. Hindi lang ang batang may malaking ulo ang nagulat. Pati na rin si Yufei. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon niya, at ito ay isang malaking pagbabago. Ang lahat ng nangyari ay sobrang bilis at hindi siya handa. Sa isang iglap, 2 sa kanyang mga avatar ang gumuho, at nagdulot ito ng napakalaking alon sa kanyang puso.
Nais niyang sumugod, ngunit biglang lumingon si Wang Lin at nagbuga ng isang sigaw. Roar! Ang sigaw na ito ay ang sigaw ng isang sinaunang Diyos. Matagal na simula nang marinig ang tinig ng sinaunang Diyos sa mundong ito. Ngayon na ito ay biglang lumitaw, para itong tunay na tinig na kayang maghati ng langit. Bago ang sigaw ng sinaunang Diyos, kahit ang kidlat mula sa langit ay kailangan magpatalo, at ang kalangitan mismo ay magbaba dahil siya ay isang sinaunang Diyos. Dati, puno ang mundong ito ng mga sinaunang Diyos. Ang sigaw ng sinaunang Diyos ay nagpakawala ng isang sinaunang aura sa buong mundo. Ang lahat ng nilalang ay kailangang magpasakop sa sigaw ng sinaunang Diyos, at ang lahat ng kapangyarihan ay magdidisintegra. Ang sigaw na ito ay ilang beses na mas mabagsik kaysa sa kidlat. Ano ang kidlat kumpara sa sigaw na ito? Ang sigaw na ito ay puno ng walang katapusang lakas, at nagdulot ng isang bagyo na nagwasiwas sa buong lugar. Si Yufei ay tumataas pa lamang ng kanyang mga paa nang tinamaan siya ng sigaw ng sinaunang Diyos. Isang lakas na nagpagalaw sa kanyang isipan ang damaloy patungo sa kanya. Ang isipan niya ay naguluhan at mabilis siyang umatras. Parang siya'y mapapasira kung hindi siya umatras. Ang kanyang mukha ay naging mapatla. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay tulad ng isang galit na sinaunang hayop na naglalabas ng napakabigat na aura na siya'y kailangang umatras. Ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na umiikot ng wala sa kontrol. Parang ito ay agad na magko-collapse at siya'y mamamatay kapag tumigil. Sa oras na iyon, ang kanyang mga tainga ay bumus at siya ay na-isolate mula sa buong mundo. Tanging ang tunog ng kanyang mabilis na tibok ng puso ang maririnig sa kanyang mga tainga. Sa huli, ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis hanggang ang mga tibok ay nagkabit. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang takot na ito ay mula sa kaluluwa, takot sa mga sinaunang Diyos. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Yufei ng takot. Sa simula, may konting takot lang, ngunit makalipas ang ilang sandali, napuno na ang kanyang isipan ng takot. Ang mukha ng batang may malaking ulo ay naging mapatla. Ang kanyang isipan ay nanginginig sa ilalim ng sigaw ng sinaunang Diyos. Siya ngayon ay may celestial origin, kaya siya ay isang celestial, ngunit sa oras na ito, nagkaroon siya ng ilusyon na isa lamang siyang langgam. Naroon din si Lei Ji, at ang kanyang katawan ay nanginginig. May isang kalooban na umuungal sa puso ni Lei Ji. Parang isang alipin na nakatagpo ng tunay niyang amo. Hindi niya maiwasang magmakaawa at magpasakop kay Wang Lin. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong pakiramdam. Bagamat siya'y nagulat sa takot na nararamdaman, hindi niya ito tinanggihan. Sa halip, naramdaman niyang may pamilyar na pakiramdam ito. Kung ganito ang pakiramdam ng mga tao, hindi na kailangang banggitin pa ang 4 na flying swords na malapit kay Wang Lin. Ang hindi maipaliwanag na epekto ng sigaw ay nagdulot ng pagbabago ng kulay sa mundo at ang espasyo mismo ay nag-collapse. Ang mga 4 na flying swords ay sabay-sabay na pumutok. Habang sila ay gumuho, ang mga piraso ay itinulak pabalik at naging 4 na avatar. Bawat isa sa mga avatar na iyon ay may Nirvana Scryer cultivation, ngunit sa sandaling sila ay lumitaw, tinamaan sila muli ng epekto ng sigaw ng sinaunang Diyos. Parang isang malakas na hangin na may daladalang pampinsalang puwersa ang dumaan, at ang 4 na avatar ay agad na gumuho at naglaho. Sila ay ganap na patay. Kumuha ng hakbang si Wang Lin. Nagkaroon ng alon sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Nang muling magpakita, siya ay nasa tabi ni Tashan, na nakaharap sa huling avatar ni Yufei. Ang huling avatar ay labis na nagulat at tumigil sa pag-atake at umatras, ngunit paano kayang makipagsabayan kay Wang Lin? Sa sandaling nagpakita si Wang Lin, ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng isang espada at tinutok ito. Walang katapusang kidlat ang dumaan mula sa lahat ng direksyon at ang mga yin at yang na isda ay lumitaw rin. Nang tumama ang kanyang mga daliri, sumabog ang huling avatar. Si Wang Lin ay nakakuha lamang ng ilang paghinga upang patayin ang 7 avatar ng sunod-sunod, ngunit ang pagkabigla na naidulot niya ay hindi matutumbasan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang tinitignan ng maputlang si Yufei na malayo at malamig na sinabi, "Ito ang milagro na ibinibigay ko sa iyo. Nasiyahan ka na ba?"